Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3411 Barista. Inakala ng tatlong demonyo ng grupong High na sila ay mga eksperto, at maingat na gumawa ng defensive posture. Ngunit agad na natuklasan na bagaman ang apoy ng Phoenix na ito ay tila napakapangit, ang kapangyarihan nito ay talagang mahina. Akala ko siya ay isang makapangyarihang Phoenix na babae, ngunit ito ay naging isang maliit na babae. Sa pagtingin kay Du Yuner na nasa malayo sa kalangitan sa itaas ng langit, ang bulaklak na demonyo ay humajijek. Tingnan mo boss, takot na takot ang babaeng iyon kaya hindi siya naglakas loob na lumapit, hindi nakakagulat na kailangan niyang gamitin ang mga mapanlikhang bagay na ito upang magsunog sa ganoong kalayuan. Natagpuan din ang mga kalansay at mandrel, at maaaring magsunog ng malapitan si Du Yuner. Ngunit ang kanyang cultivation base ay masyadong mahina, at kapag siya ay nakalapit, ito ay tinatayang na siya ay madudurog. Kaya naman, ginamit niya muna ang sasakyang panghimpapawid upang magwiwisik ng mga nasusunog na likido bago niya magawang gawing dagat ng apoy ang lugar na ito. Hindi ako nagkakamali, natatakot ako na ang babaeng ito ay hindi lamang sa Chaos Realm. Tawa ng tawa si Mandrel kaya baluktot ang kanyang bibig, kung tutuusin, ang ilang ay isang ilang, at walang masyadong tao na maaaring gumamit nito. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman ni Huayaw na may mali. Jiang! Biglang nagliyab, at lumitaw ang isang multo ng isang tengo, na kinagat ang bulaklak na demonyo na nakabuka ang bibig. Mirage, bumagsak ang langit. Ang lokasyon ng bulaklak na demonyo ay nagbago ng husto, tulad ng pagbagsak ng langit at pag-crack ng lupa. Sa isang kisap mata, ang bulaklak na demonyo ay kinain sa Mirage. Damn it! Hindi kita madaling palabesan sa pagkakataong ito. Pollen. Pollen, tama, nilunod ko na lahat ng pollen mo. Nagsimulang magpakawala ng malakas na ulan si Jiang sa Mirage, at hindi madaling lumutang ang pollen. Kasabay nito, ang lahat ng sugat sa katawan ni Feng Qinglan ay mahimalang gumaling. Sa apoy, pakiramdam ni Feng Qinglan ay mas masigla kaysa dati. Natigilan din si Yelong Yuan nang matuklasan na ang mga sugat na umaagos na nana at nabubulok ay naghilom na rin. Ito ay muling pagsilang mula sa abo. Isang sound transmission ang pumasok sa isip nilang tatlo. Tito Long Yuan, Qinglan, Elder Jiang, ito ang aking batas na nirvana. Hanggat ikaw ay nasa aking Phoenix Flame, ikaw ay immune sa apoy, at anumang apoy ay ibabalik sa iyo. Medyo kinabahan si Du Yuner. Ito ang unang pagkakataon na sumali siya sa ganitong uri ng labanan. Sa totoo lang, para makatulong sa ganitong paraan, matagal din niyang ipinaliwanag kay Chu Yunyao bago niya naisip ang ganitong paraan para ipadala si Huang Yan sa kanyang sariling panig. Yuner, ibig mong sabihin. Katumbas na tayo ngayon sa pagkakaroon ng kakayahang muling ipanganak mula sa abo. Nirefresh ni Feng Qinglan ang sarili at mabilis na nagtanong. Halos. Hindi ako sapat na sanay para mabisado ito, dapat mong tandaan na patuloy na maghanap ng mga pagkakataon para makapasok sa apoy. Kahit anong apoy. Hanggat ito ay apoy, ito na ngayon ang iyong pagkain. Ang babaeng Phoenix ay immune sa masasamang lason, kaya dapat ay kaya mo rin. Napabuntong hininga si Yelong Yuan, Yuner, napakalaking tulong mo. Hoy! Hindi madaling hanapin ang apoy. Mag-isa ka lang. Tuwang-tuwa rin si Qinglan, Yuner, kailangan mo lang protektahan ang iyong sarili, huwag kang lalapit, gagamitin ko si Kang Yan para tulungan kang mag-apoy. Ang apoy ng pamilya Shenlong, lalo na ang Qinglong Kang Yan, ay talagang hindi mas mahina kaysa sa apoy ng Phoenix. Gayunpaman, ang angkan ng Shenlong ay hindi makabangon sa pamamagitan ng apoy, at ang kahusayan sa pagbawi ng kapangyarihan ni Aoki ay malayong maihahambing sa muling pagsilang mula sa abo. Ngunit ngayon, ang nirvana ni Du Yuner ay nagbigay sa kanila ng kapangyarihan ng isang babaeng Phoenix. Hanggat nakatayo sila sa apoy, maaari silang makabawi ng walang katiyakan. Ang estratehikong kahalagahan ng batas na ito ay lubhang mahalaga. Si Yuner ay isang bata na hindi mahilig sa pakikipag-away, kaya ang pag-unawa sa gayong panuntunan ay angkop para sa kanya. Oo, kung pagbutihin ni Sister Yuner ang kanyang paglilinang, kung gayon sa hinaharap na malalaking labanan, mas marami tayong makakalaban ng mas kaunti, at hindi tayo natatakot sa pagkonsumo. Sa laboratorio, sina Ji Wanqing at Nie Wuyo ay napaka-emosyonal. Hindi pa neresolba ang krisis, at ngayon ay naantala lang ang laban. Ang mga halimaw na ito ay hindi pa nagpapakita ng kanilang buong lakas. Nagbuhos si Chu Yunyao ng isang palanggana ng malamig na tubig. Oo nga, bagamat nakabangon na silang tatlo, patuloy silang umaasa sa muling pagsilang mula sa abo upang gumaling. Ngunit ang puwang sa mahirap na kapangyarihan ay naging mapanganib pa rin ang labanan. Ngunit nang ang tatlong halimaw ay walang awa at malapit nang baligtarin ang Yun City. Ano? Nakatanggap ng mensahe si Skeleton. Sigurado ka? Boss, talagang totoo. Bai Wumeng. Nawala na. Wala na rin ang Emperor Sword. Laging maghanap ng katatagan, Mandrel, Huayao, nagbago na ang sitwasyon, tayo na. Ah, boss, totoo ba? Nakulong pa rin ang Huayao na iyon, kung ayaw mong mamatay, umalis ka na lang. Nang marinig ito ni Mandrel, hindi siya nagsalita ng walang kaparirikon.
Ang mga skeleton at mandrill ay inilikas ng direkta sa naglalagablab na larangan ng digmaan, tanging ang bulaklak na demonyo na natrap ng Mirage ang natitira nang makita niyang nakatakas ang ibang partido, at ito ay halos magmagsik. Namatay. Jiang. Nagkaroon ng ideya at nagmamadaling sumigaw, Mrs. Feng Qinglan. Matandang lalaki. Maaari mo akong habulin. Kahit na mamatay ako dito ngayon, hindi ko pababayaan ang bulaklak na demonyong ito. Ngunit sa sandaling ito, ang bulaklak na demonyo ay direktang binalot ang iyong sarili sa mga talulot. Boom! Ang marahas na pagsabog ay ginawa ang Mirage na halos madismaya. Jiang. Matapos kainin ang lahat ng pinsala, nalaman niyang wala na ang primordial spirit ng bulaklak na demonyo. Original spirit teleportation. May batas bang ganyan? Nagkatinginan sina Feng Qinglan at Ye Longyuan ng may same time na ekspresyon. Kung ang kabilang partido ay hindi umatras mag-isa, silang tatlo ay naghihintay na mamatay. Bukod dito, sa pagkakataong ito ay dahil sa kahangahangang sundalo ni Du Yuner, kung hindi ay hindi na sila makakatagal ng ganoon katagal, at sa susunod na may karanasan ang kabilang partido, hindi sila magkakaroon ng ganoong swerte. Sa Yantian Ring, ang lungsod ng nagngangalit na apoy, ang mga gusali ay lahat ay pula at maliwanag, tulad ng isang lungsod ng apoy. Sa oras na ito, isang coffee shop. Nakaupo si Ye Fan sa balkonahe sa ikalawang palapag, pinapanood ang mataong kalye ng pedestrian. Ito ay hindi maisip na ang mundo sa isang singsing na siya mismo ang bumuo ng isang modernong lungsod. Ang mga residente ng Yuchao dito ay namumuhay at nagtatrabaho sa kapayapaan at kasiyahan. Si Tang Yuan ay nakasquat sa upuan sa tabi niya, may hawak na cookie sa kanyang kamay, kumakain ng walang tigil. Inabot ni Ye Fan at hinawakan ang ulo ng dumplings, nakatingala sa babaeng papalapit. Kailan ka nagsimulang maglaro ng kape? Ang babae ay nakasuot ng apron ng barista at may hawak na 2 tasa ng itim na kape na tinimplahan ng isang baguhan. Nalulunod ako sa pagsasanay, at wala akong anumang mga pahiwatig. Binago ko lang ang kapaligiran at nakahanap ako ng ibang gagawin. Di ba sabi mo, ang pag-aari ko ay likas sa akin, ang hindi pag-aari ko, walang kwenta ang pag-aaway. Gumawa si Bai Chenluo ng isang pawn, ngunit maaari lamang magpanggap si Ye Fan na hindi niya naiintindihan. Xiaoluo, ano ang nangyari kay Luo Li at sa iba pa? Ang iyong mga apprentice, sa takot na mapahiya ang iyong master, ay nag-ensayo ng husto doon. Subukan mo, inilagay ni Bai Chenluo ang kape sa harap ni Bai Wumang, ako mismo ang nagtanim ng mga butil ng kape na ito, na may natural at fruity na aroma, hindi mo matitikman ang mga ito sa labas. Panay ang tingin ni Bai Wuding sa babae, ang mga mata nito ay komplikado at medyo basa pa. Anong klaseng hitsura ito? Medyo nakaramdam ng kakaiba si Bai Chenluo at tinanong si Ye Fan, kaibigan mo, ano ang problema? Kabanata 3412 Soul Witch. Inabot ni Ye Fan at kumaway sa harap ni Bai Wumang. Hoy, kung may sasabihin ka, ganyan ka makatitig, nakakatakot ka sa mga babae. Si Bai Wumang ay bumalik sa kanyang katinuan, at pagkatapos na pakalmayan ang kanyang kalooban, nagpakita siya ng isang pahiwatig ng pagpigil. Bai Wumang, nakita ko na ang guro. Senior sister, maglakas loob na magtanong kung nasaan ang master. Lalong naguluhan si Bai Chenluo, sino ang pangalan mo, senior sister? Bai ang apelyido mo. Taga Zhangfengjiansh ka ba? Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, ang taong ito ay apprentice ng iyong ama. Oh, sa tingin niya ay ganoon. Ang aking ama. Nagtaka si Bai Chenluo, ano ang nangyayari? Pagkatapos ay maikling inilarawan ni Ye Fan ang pangkalahatang sitwasyon. Ano? Kay Anman ka? Hindi makapaniwala si Bai Chenluo. Hindi ba't grupo ng malalaking demonyo si Anman? Ang aking sariling ama, paano nagkaroon ng ganyang alagad? Totoo rin si Ye Fan, dinala pa niya ang kaaway sa Yantianjia ng hindi kumusta ng maaga. Bukod dito, makatwira na maaari lamang siyang ituring bilang isang junior sister. Ngunit ayaw niyang magkaroon ng anumang bagay kay Bai Wumang, kaya ayaw niyang itama ito. Ye Fan, anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Bai Chenluo. Uminom si Ye Fan ng ilang higop ng kape ng sunod-sunod at naramdaman na talagang masarap ang lasa. Si Yu Chao ay talagang mahusay sa pagtatanim, at maging ang mga butil ng kape ay namumukod-tangi. Nakikita ka ni Bai Wumang, dahil wala siyang pag-aalinlangan, dapat si Chiyu ang nakilala niya noon. Ikaw ang biolohikal na ama at anak na babae, kaya natural na magkakaroon ng pagkakatulad sa dugo, at hindi ito magsisinungaling. Tumango si Bai Wumang, ang hininga ng dugo ay hindi malilinlang ang mga tao, at maraming pagkakatulad sa pagitan ng mga kilay. Nakikita mo ba iyon? Si Ye Fan ay hindi nakaimik, iniisip na si Chiyu ay mukhang isang matigas na tao, at si Bai Chenluo ay halatang mas katulad ni Rou Lian. Sa totoo lang, nakita ko ang hitsura ni Chiyu, maaari ko sanang ipakita ito sa iyo, ngunit makita ang kanyang anak na babae, sa tingin ko ito ay mas kapani-paniwala. Kami lang ni Chenluo ay parehong naghahanap ng Chiyu, kaya hindi namin alam kung nasaan ang iyong amo. Nakinig si Bai Wumang at bumantong hininga, minsan naisip ko na ang master ay pumasok sa Hongmeng, ngunit pagdating ko sa Hongmeng, nalaman kong wala talagang clue ng master.
Sa totoo lang, noong una, sinubukan ko ang aking makakaya na pumasok sa upstream, at gusto kong pumasok sa Hongmeng, lahat upang makahanap ng isang master. Ngunit ngayon, wala ang master, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tumawa si Ye Fan, kaya kung ikaw ay walang ginagawa, ikaw ay walang ginagawa, kaya patuloy mong pinapatay ang mga barbaro. Ang mga barbaro ay nararapat na mamatay, ginagawa ko lang ang tama. Bagay, malamig ang mukha ni Bai Wumang. Makatarungan ka pa ba? Ano ang mali sa mga barbaro? Ang mga barbaro ay mabuti at masama. Lahat ba ng tao ay mabubuting tao? Ang pagpatay sa mga inosenteng tao nang walang pinipili, ang pang-aapi sa mahihina, ang pakikinig lamang nito ay nagagalit na. Sinabi ni Ye Fan sa kanyang puso ang munting auntie, bakit mo pinupukaw ang lokong ito? Ang liit mo, mapapatay ka sa isang iglap. Hindi sinasadya, paprotektahan ni Ye Fan si Bai Chenluo gamit ang kanyang layunin sa espada. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay halos himatayan si Ye Fan. Oo, tinuruan ako ng senior sister. Namula si Bai Wumang, at biglang tumayo ng tuwid na parang isang mahiyaing bata, maingat na yumuko at aminin ang iyong pagkakamali. Ang eksenang ito ay medyo nagulat kay Bai Chenluo. Ngunit naramdaman niyang tama siya, at sa tabi niya si Ye Fan, siya ay lubos na kumpiyansa, kaya nagpatuloy siya sa pagtuturo, bagaman hindi ko pa nakikita ng aking sariling mga mata ang aking biolohikal na ama, alam kong nagsumikap siya sa buong buhay niya upang gawin ang lahat ng lahi, maaaring mabuhay ng mapayapa. Hindi ba't hindi rin siya mahilig sa pambubuli noong iniligtas kanya noon? Ngayon ginagamit mo ang paraan na itinuro niya sa iyo na pumatay ng mga barbaro kahit saan, karapat-dapat ka ba sa kanya? Kung nakita niya ito, ginagamit mo ang kanyang paraan upang patayin ang lahat ng uri ng mahina at mahina, sa tingin mo ba ay kinikilala kanya bilang isang apprentice? Si Bai Wumang ay sobrang natakot na ang kanyang mukha ay mapula. Ilagay. Lumuhod si Bai Wumang sa kanyang mga tuhod, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi ako nag-isip ng mabuti. Nahihiya ako sa aking amo. Ate, hindi ko alam ang nakaraan ng master. Hindi ko talaga alam na ang master ay may ganoong malawak na pag-iisip at mahusay na ambisyon. Kung kaya mo, pakiusap din sa master, sabihin mo sa akin ang kwento ng buhay ng master. Medyo nahiya si Bai Chenluo nang makita niyang lumuhod talaga ang tanggang ito. Naglalaro lang siya, pero medyo parang fox at tigre. Sa ganitong paraan, si Bai Wumang ay isa ring, tapat na tao. Maaaring marami pa akong nalalaman tungkol sa mga gawa ni Chiyo. Biglang may magaspang at heroic na boses ang nagmula sa gilid. Lumingon si Bai Wumang para tumingin, at biglang sumigaw ng, guro. Ye Fan, anong ginagawa mo? Agad na napagtanto ni Bai Chenluo na si Ye Fan ay naging Chiyu. Siyempre, ang ibinalatkayo ni Ye Fan ay ang Chiyu lamang na nakita niya sa fantasy realm ng Barbarian God Pearl. Pero kahit bata ka at mayabang, kung tutusin, walang malaking pagkakaiba sa hitsura. Ibinalik ni Ye Fan ang kanyang hitsura at nakangiting sinabi, hindi ba ito nagdaragdag ng kredibilidad? Pinipilit kong sabihin na minana ko ang aking guro. Paano ako maituturing na senior brother? Bagaman, ayon sa teorya, dapat itong si Bai Wumang muna. Kilalanin si Chiyu. Ngunit dahil pilit na binago ni Ye Fan ang istruktura ng Taishi at Teiso, na nagresulta sa mga pagbabago sa eroplano at system forced revision, ang timeline ay matagal ng pilit na ginulo. Kaya, mahirap sabihin ng eksakto kung paano ito kinakalkula. Si Ye Fan ay tahasan din sa pagsasalita at tinawag ang kanyang sarili na senior brother. Ikaw, senior kuya, Emph. Ngumisi si Bai Wumang, puno ng paghamak. Hoy! Huminga ng malalim si Ye Fan at tumitig, anong tono ang sinasabi mo? Napakagalang mo sa nakatatandang kapatid na babae, ngunit napakasungit sa nakatatandang kapatid. Si sister ay anak ng master, ikaw. Malamang ninakaw lang ang paraan ng master. Mukhang kaina, hinala si Bai Wumang. Magnakaw. Magnakaw. Ako. Ikaw. Kung hindi inisip ni Ye Fan na kapakipakinabang na itago ang mga bagay na ito, laslasin sana niya ito ng espada. Napangiti si Bai Chenluo, orihinal, hindi mo ba sinabi sa akin na nagkataon lang na nakita mo ang paraan na iniwan ng tatay ko? Ako ang heir apparent na talagang inamin ni Chiyu. Kung hindi dahil sa akin, patay kayong lahat ng mga tao ni Ama. Ikaw ay isang eskrimador, at walang kinalaman sa aking Panginoon, sabi ni Bai Wumang. Hinaplos ni Ye Fan ang kanyang noo, kalimutan mo na ito, ayokong makipagtalo sa iyo, wala akong pakialam dito. Ganun pa rin, I need an inner counselor from the dark door, are you right? Seryosong ekspresyon ni Bai Wumang, sumulyap siya kay Bai Chenluo. Huwag mo akong tingnan, ang ganitong uri ng bagay, kailangan mong malaman ito para sa iyong sarili. Si Bai Chenluo ay napakalaban pa rin sa ganitong uri ng mamamatay tao. Nag-isip sandali si Bai Wumang, at nagtanong, ano ang gusto mong gawin ko? Dalawang bagay, una, gusto ko ng detalyadong impormasyon sa gumagamit ng primitive spirit teleportation, magical skill, at pangalawa, the Dark Doors Battle ang plano. Ang ibig mong sabihin ay Soul Witch, na si Jian Yuzo. Ang kanyang mahiwagang kakayahan ay maaaring magtanim ng mga binhi ng kaluluwa sa mga kaluluwa ng ibang tao.
Kung mababa ang antas ng paglilinang, mapipilitan silang i-requisition ang soul vision, kung mataas ang antas ng cultivation, hindi ito maaaring salakayin. Hanggat sumusuko si Yuan Shen, maaaring i-teleport ni Jian Yuzo si Yuan Shen pabalik sa kanya mula sa anumang distansya. Bata pa lang daw ay galing na ng babaeng ito ang magical skills, at napakalakas ng background nito kaya walang nang ahas na guluhin siya. Kaya lang, galit ang panganay na babae kaya nanatili siya sa madilim na pinto Group A. Humph, tumawa si Bai Wumang, pero normal lang, ang Grupo A ay isang grupo ng mga pinakamatandang dalaga, ang pinakamatandang young master. Dahil sa kanilang hindi pangkaraniwang katayuan, huwag seryosohin ang ibang grupo. May mukha ka pa bang sasabihin? Hindi ka ba umaasa sa sarili mong lakas para patayin ang mahihina sa lahat ng dako? Malamig na bamantong hininga si Bai Chenluo. Napahiya si Bai Wumang at paulit-ulit na ibinaba ang kanyang ulo para aminin ang kanyang mga pagkakamali. Oo, itinuro sa akin ni Senior Sister ang tama, bibigyan ko ito ng pansin sa hinaharap. Jian Yuzo. Soul Witch. Soul Vision. Kinakabahang sinabi ni Ye Fan. Hoy, hindi ka rin naman niya susubaybayan ha. Kabanata 3413 ang kulang sa kapangyarihan. Paano ito posible? Ngumisi si Bai Wumang, bagaman makapangyarihan si Jian Yuzo, ngunit sa harap ko, hindi ito sapat. Hindi banggitin, kung hindi ko kayang harapin ang isang kalaban, malamang na walang silbi ang primordial spirit teleportation. Tama o mali? Ano? Nagkunwaring hindi naniniwala si Ye Fan. Kung hindi ko pa nakilala ang sword intent ng Emperor Mu, aasa na sana ako sa execution, magic skill ko, hindi pa banggitin ang maliit na madilim na pinto, kahit sa Hongmeng, isa akong first class combat power. Kahit nasa nakita ko, may hindi mabilang na iilan sa mga tinatawag na masters ang naglalakas loob na sabihin na sila ang mananalo sa akin. Isang tingin ng rebelyon ang sumilay sa mga mata ni Bai Wumang. Maaari kang tumakbo sa Hongmeng, bakit nananatili ka pa rin sa Dark Gate? Hindi maiwasang magtanong ni Bai Chenluo. Sa isang iglap, ang mukha ni Bai Wumang ay naging maganda na kilos. Senior Sister, nagkasala ako. Dahil nakapatay na ako ng napakaraming barbarians ng maraming beses, pantay ang merito at demerits, kaya nanatili ako sa madilim na pinto. Perverted, walang pinipiling pagpatay ng mga inosente. Siya talaga ang Diablo, umiling si Bai Chenluo nang walang imek. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba at tinasa ang mga salita ni Bai Wumang. Sa katunayan, kung walang wuswang, maaaring napilitan si Ye Fan na gamitin ang external release at disintegration. Dahil sa theoretical maximum damage, ang mapanirang kapangyarihan ng mahiwagang kasanayang ito ay talagang kamangha-mangha. Sinabi ni Bai Wumang na mayroon siyang foothold sa Hongmeng, at medyo mataas pa rin ang kanyang kredibilidad. Sasabihin ko sa iyo ang ilan sa mga susunod na pagsasaayos ng Dark Gate, ngunit kung mahulaan mo ng maaga, hindi mo ito mahawakan, kung gayon wala itong kinalaman sa akin. Ito ay natural. Tumango si Bai Wumang at nagmamadaling nagtanong, kung gayon ang aking Panginoon. Sasabihin ko sa iyo ng paunti-unti ang tungkol sa kanyang mga gawa sa hinaharap na komunikasyon. Kaagad na tinawagan ni Ye Fan si Shilanyo. Tiyak na hindi ligtas ang mga ordinaryong paraan ng komunikasyon, ngunit medyo ligtas ang rhinoceros gu ni Shilanyo. Pagkatapos ng lahat, ilalabas ni Ye Fan si Bai Wumang mula sa ring. Si Bai Wumang ay lubhang nag-aatubili na tingnan si Bai Chenluo. Senior Sister, dito ka nanatili, pero nakakulong ka. Paano kanya tretuhin? Huwag mo akong tawaging senior na ate, hindi mo man lang alam ang pangalan ng tatay ko, ayos lang ako, huwag kang mag-alala, kaya mo mismo. Sabi ni Bai Chenluo. Alam kong marami na akong nagawang salungat sa kagustuhan ng aking Panginoon noon, ngunit tinatreto ako ng aking Panginoon na parang bundok. Kung ipanganak kong muli ang aking mga magulang, tiyak na babaguhin ko ang aking nakaraan at sisikapin kong makuha ang kapatawaran ng aking Panginoon, matigas na sabi ni Bai Wumang. Well, sana gawin mo ang sinasabi mo. Naiinip si Bai Chenluo. Hindi siya masyadong interesado sa ibang lalaki noong una, at itong si Bai Wumang ang pinakaayaw niya. Kung hindi dahil sa mukha ni Ye Fan, siya ay tumalikod at umalis. Mayroon pa ring pagkakataon na magkita sa hinaharap, huwag magmadali, udyok ni Ye Fan. Bago umalis, nagtatakang nagtanong si Bai Wumang, ganyan ka lang nagtitiwala sa akin, huwag kang mag-alala, pagkatapos kong bumalik, pagsasama-samahin ko ang iyong mga plano at paglalaroan ka muli. Naniniwala si Ye Fan. Kumislap ang mga mata ni Bai Wumang, at sinabi niya, pagkalipas ng mahabang panahon, magdududa si Hongmeng. Kung wala nang iba, aalis na ako. Matapos mailabas ang singsing, nag-alinlangan si Ye Fan at pinigilan si Bai Wumang. Teka, may gusto pa akong itanong sa'yo. Anong problema? Kilala mo ba si Ken Jin? Ken Jin. WHO. Kung gayon alam mo ba ang tungkol sa madilim na bagay? Nang makitang walang alam si Bai Wumang tungkol dito, hindi na nagtanong pa si Ye Fan. Sa katunayan, naramdaman din niya na hindi dapat kasama si Ken Jian sa parehong grupo ni Hongmeng, dahil tila magkaiba ang layunin ng dalawang puwersa. Nang paalisan si Bai Wumang, naramdaman ni Ye Fan ang isang pares ng malamig na mga mata na nakatingin sa kanya sa likuran niya.
Bakit ka lumabas? Hinubad ni Bai Chenluo ang apron ng barista at nagsuot ng waist skirt na may mga sirang bouquet, na maganda at kaakit-akit. Ye Fan, anong ibig mong sabihin? Ah, medyo naguluhan si Ye Fan, ano ang problema ko? Sinabi mo kay Bai Wumang ngayon lang na may mga pagkakataon sa hinaharap. Gusto mo bang makita niya pa ako? Sobrang hinahangaan niya si Chio, at nirerespeto ka niya. So ano? Sinusunod niya ako, kaya gagamitin mo ako para kontrolin siya. Hayaan mo siyang gamitin mo. Si Bai Chenluo ay tumingin sa lalaki ng may pagkabigo. Alam mo bang may silbi ako sooner or later, so I will stay. What you want is my father's influence, right? Sumakit ang ulo ni Ye Fan at inosenteng sinabi, saan mo gustong pumunta? Paano ko nalaman na makikipagkita ako kay Bai Wumang? Kung gayon ay nasa harap ko ka na ngayon, nakatingin ng diretso sa aking mga mata, at sabihin sa akin, hindi mo ako sinusubukang gamitin. Umakyat si Bai Chenluo na may pulang mata. Pasulong. Si Ye Fan ay nagkamali, kaya natural niyang sinabing bukas palad, okay, isinusumpa ko, hindi kita ginamit kaya pinanatili kita sa tabi ko. Sa sandaling matapos siyang magsalita, naramdaman ni Ye Fan na may mali. Talaga. Matapos itong marinig ni Bai Chenluo, isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang mga mata. Nako, hindi ako ginagamit nito, kaya hindi ko ako kayang bitawan. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at umiyak, Bai Chenluo, paano mo natutunan kung paano gawin ito? Kanino mo ito natutunan? Kamakailan, ipinakita sa akin ni Xiaoyu ang ilang nobelang romansa na isinulat ng mga tagalupa at natuto ng ilang mga trick. Ang babaeng ito Xiaoyu, Makati, palihim na ungol ni Ye Fan. He, alam kong nag-aatubili kang ibigay ako sa ibang lalaki. Anong kalokohan, hindi ka bagay, paano mo ito maipapadala? Hindi napigilan ni Bai Chenluo ngunit direktang hinawakan ang braso ni Ye Fan at sumandal sa balikat ng lalaki. Alam mo ba, dinala mo rito si Bai Wumang at sinabing may kinalaman siya sa aking ama. Gaano ako ketekot? Ngumuso si Ye Fan sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ka-sensitive ang isang babae. Labis na nakikinig si Bai Wumang sa iyong mga salita. Ang isang taong mapot ay dapat nakakaawa. Makukumbansi mo siya sa hinaharap. Kahit na kailangan ko pa siya ngayon, kaya hindi ko siya papatayin, ngunit kung siya ay naging napakalaban sa ibang mga lahi, papatayin ko siya maaga o huli. Well, don't worry, I will try my best to do what you tell me. Pati ang mga apprentice mo, nag-aalala na ako ngayon. Sabi ni Bai Chenluo, na nagpapakita ng nakakaawang tingin, nagmamakaawa sa papuri na kilos. Halos hindi na makapidyo si Ye Fan, kaya gusto niya itong halikan, paano pa ba nagiging cute ang babaeng ito? Bago lumitaw si Ken Jian, may oras pa, pupunta ako sa ilang mga disipulo, wala akong pakialam sa mga disipulong ito. Ikinalulungkot ni Bai Chenluo ang kanyang mga labi, okay, sabay na tayo. Dalawa ang dumating sa gilid ng World Tree, tulad ng paglilinang ni Hua Xiaoluo. Nang makitang paparating si Ye Fan, natural na tuwang-tuwa ang mga disipulo. Gayunpaman, may bahid ng kalungkutan sa pagitan ng mga kilay ni Hua Xiaoluo, at nag-alinlangan siya. Anong problema, Xiaoluo? Tanong ni Ye Fan. Guro, nabalitaan ko na maraming panganib sa labas ngayon, at maraming demonyong king-level masters ang pumupunta sa Hongmeng, di ba? Tumango si Ye Fan, wala itong kinalaman sa iyo pansamantala, kailangan mo lang linangin ang iyong sarili. Ngunit bilang mga alagad ng guro, hindi tayo makakatulong sa kritikal na sandali, at ang ating talento ay masyadong mababa, maaaring hindi natin maabot ang strategic level, sa buhay na ito. Mahirap pa nga tayo sa strategic level, paano natin matutulungan ang guro? Naiiyak na sinabi ni Hua Xiaoluo, Guru, kung wala kang pakialam sa amin sa hinaharap, hindi kami katumbas ng oras mo, napakaraming bagay, higit pa sa kami ay mahalaga. Nang sabihin niya ito, tahimik ding ibinaba ng ibang mga alagad ang kanilang mga ulo. Sa totoo lang, bagamat marangal ang pagiging alagad ng Diyos ng Espada, labis itong nagdudulot ng panggigipit. Alam ng mga tagalabas na sila ay mga disipulo ng Diyos ng Espada, ngunit maaari lamang silang magsanay dito, at hindi sila makalabas para makipaglaban, kaya natural silang tumingin sa kanila ng kakaibang mga mata. Ang mga kulang sa lakas ay susuko sa gitnang daan. Ngayon ikaw ay magpinta. Lahat ay tumingin kay Ye Fan nang may pagdududa. Isang matalinong tao mula sa aking bayan ang nagsabi nito. Nangangahulugan ito na kung wala kang sapat na lakas, hindi ka makakalakad sa kalagitnaan. Ngunit kung hindi ka pupunta, gusto mong sumuko. Kung ayaw mo talagang ibigay na hihiya ako, ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong makakaya, imbes na pagsalitaan mo ako ng kalokohan dito, sayang ang oras ko. Si Ye Fan ay bihirang magkaroon ng mababang tono at isang mahigpit na tingin sa harap ng ilang mga disipulo. Nang inig at nahihiya ang ilang mga alagad. Oo, Master. Tumingin si Bai Chenluo sa lalaki na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sa simula, dahil na rin sa patnubay ni Ye Guhan, kaya unti-unti siyang nahuhulog sa lalaking ito. Hanggang ngayon, bagamat nakakaramdam siya ng pagkakamali, hindi niya ito pinagsisisihan. Kapag nakuha niya, palabas ng Yantian Ring, pumunta si Ye Fan sa opisina ni Su Qingzhou.
Inalis ng kaaway ng dark matter si Hongmeng, at gusto niyang makipag-chat kay Su Qingzhou. Gayunpaman, sa malayo, narinig ni Ye Fan ang isang matalim na sigaw mula sa loob. Babae pala ang nakikipagtalo. Kabanata 3414 na Survival Instinct. Isang malakas na survival instinct ang nagpatigil kay Ye Fan. Nawala ang kanyang kamalayan, natagpuan si Jiang. At hiniling siyang lumabas mula sa katabing silid. Jiang. Sisaludo at sisigaw na sana nang pigilan siya ni Ye Fan. Siya. Tahimik na kilos si Ye Fan. Ano ang sitwasyon? Ipadala sa akin ang sound transmission, long story short. Jiang. Nahihiyang ngumiti, at saglit na nagsalita tungkol sa pagsalakay ng tatlong demonyo. Sa tingin ni Mrs. Su Qingzhou ay may maingat siyang plano para sa bagay na ito, at hindi ito malaking bagay. Ngunit sa palagay ni Mrs. Xiao Ziner ay hindi niya siya kinumusta ng maaga tungkol sa bagay na ito, na naglagay sa kanyang kapatid sa panganib, at labis na hindi nasisiyahan. Marahil ay narinig ni Ye Fan ang kanyang mga kilay, at hindi niya maiwasang sumakit ang ulo. Kailangan kong sabihin ito ng ilang beses, hindi ako nakikipagsapalaran, hindi ako gumagawa ng isang eksperimento, isinasaalang-alang ko ang lahat ng mga posibilidad bago at pagkatapos ng buong bagay. Ngunit hindi ka maaaring maging 100% tumpak. Ang mga taong iyon ay lahat ikaw ay isang Demon King level na eksperto, gaano katumpak na batay sa iyong paglilinang. Sa tingin mo ba itataya ko ang buhay ni Na Qinglan at Yuner? Hindi naman siguro yan ganyan ka. Loko babae, kaya mong magsakripisyo ng buhay ng iba maliban sa sarili mong lalaki. Ate, huwag mo nang pag-usapan. Ayos lang ako, hindi ganoong klaseng tao si Qingzhou. Yuner, let her say it, anyway, she will hold back those words. Matagal na itong nasa puso ko. Qingzhou, hindi mo ba alam ang ugali ni Ziner? Huwag mong seryosohin, naiintindihan nating lahat. Sinubukan silang hikayatin ni Nadu Yuner, Ning Zimo at iba pang kababaihan. Anong uri ng mga babaeng bodhisattva ang ipinapanggap ninyong lahat? Hindi mo ba naisip na sobra si Su Qingzhou? Kahit marunong siyang magbilang, hindi niya kayang gawin ang lahat ng basta-basta, di ba? Kayong mga tao, spoiled isa-isa. Xiao Ziner, kung sa tingin mo ay masyado akong dominante, maaari mong itanong ang lahat. Sinadya ko bang itago ito sa iyo? Kung gusto mong magtanong, gusto ko, ngunit wala kang pakialam sa anumang bagay maliban sa paglilinang at paglalaro araw-araw. Interesado. Huwag mong ibahin ang usapan. Ang tinutukoy ko. Buhay ni Yuna. Huwag masyadong lumayo. Hinayaan mong harapin ng isang Chaos Realm ang isang kaaway sa antas ng demonyong hari. Isang himala na hindi ka namatay. Palakas ng palakas ang mga boses, at tila namumutla ang pangungumbinsi ng mga babae. Komplikado ang ekspresyon ni Jiang. Lord Sword God. Gusto mo bang iwasan ito? Nabomba ang bahay, pwede itong ayusin, ayos lang. Iwasan mo. Bakit mo gustong umiwas? Sinabi ni Ye Fan, gusto ko bang panuurin ang sarili mong babae na lumalaban? Pagkatapos ay pumasok ka ngayon at tumulong kung aling panig. Iniisip ng kontrabida na may kahulugan ang magkabilang panig. Kinusot-kusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, party ka rin, pakiramdam mo ba ay nagkamali ka? Ano ang pinagsasabi mo? Buhay lang ng isang kontrabida, nakalaan na ito sa pamilya ng Sword God. Ang iyong asawa ay gustong lumaban kapag siya ay bata pa. Anman, pabayaan ang isang plano, gusto lamang ang kontrabida ay maging kanyan, at ang kontrabida ay walang kahit isang reklamo. Alam na alam ng kontrabida na ang eskrimador ay mabait ang puso at nakakaunawa sa katwiran, kahit na mamatay ang kontrabida. Ngayon, aalagaan ko rin ng mabuti ang pamilya ng kontrabida, para maging ligtas ang mga susunod na henerasyon. Jiang. Mukhang nagpapasalamat. Umiling si Ye Fan sa paghanga at bumantong hininga, nakakabigay puri talaga ang taong ito. Inayos ni Ye Fan ang kanyang damit, mukhang seryoso, at pumasok sa opisina. Nang makita ng mga batang babae na papasok ang pinuno ng bahay, mabilis silang nagtipon. Asawa, dumating ka na. Nakahinga ng maluwag si Nayan Rujiao. Mabaho Ye Fan, tama ang pagdating mo. Halika at husgahan, masyadong malayo na ba si Su Qingzhou sa pagkakataong ito? Malamig na tiningnan ni Su Qingzhou si Ye Fan, na parang, tingnan kung sino ang tinutulungan mo. Kumunot ang noo ni Ye Fan at sumigaw, anong ingay? Alam mo ba kung sino ang kakakilala ko lang at anong krisis ang pinagdaanan ko? Saway, with a very serious expression. Biglang natahimik ang mga babae at nagtatakang tumingin sa kanya. Kapatid na Ye Fan, ano ang nangyari? Kinabahan ka ng husto. Tanong ni Wu Yeshu. Mabigat na bumantong hininga si Ye Fan, pumunta ako sa Celestial Clan sa pagkakataong ito, at nalaman kong ang kamay ni Anman ay umabot na sa mga duwende. Nahuli ako ng isang hakbang, 10,000 duwende ang inagaw nila, at halos masira ang Goblin Forest. Sekreto ang sinabi sa akin ng Reyna ng Duwende. Sa tingin ko kailangan itong bigyang pansin. Pagkarinig nito ay agad na nabaling ang atensyon ng mga babae. Elf Queen Vilordes. Ano ang sinabi niya sa iyo? Tanong ni Patricia. Narinig ko na ang Elf Queen ay sobrang ganda. Makahulugang sabi ni Ling Yue.
Pinuntahan ng bida ng duwende para iligtas ang kagandahan. Totoo na nakatagpo ka ng lahat ng uri ng magagandang bagay, kinulat ni Xiao Ziner ang kanyang mga labi. Matigas na sinabi ni Ye Fan, hindi ito biro. Pagdating ko sa eksena, pinutol na ng kabilang partido ang ulo ng mga babaeng duwende na iyon. Nang ang mga babae narinig ito, naging solemn na ang kanilang mga mukha. Katabi ng opisina, Jiang. Tahimik na nakinig, at unti-unting namangha. Sok-sok. Hay, mataas talaga. Ang magkabilang panig ay hindi tumulong, ang magkabilang panig ay hindi nasaktan, at gumagamit sila ng isang matuwid at mahalagang bagay upang isara ang magkabilang panig. Lord Sword God, ito ay talagang isang magandang paraan upang pamahalaan ang pamilya. Jiang. Nag-thumbs up at nagpuri. Iyon ay, ang aking Panginoon ay walang ganoong kakayahan, maglakas loob na makahanap ng napakaraming babaeng babae. Ang mata ko na ahas sa gilid ay nakapulupot sa sofa, kumadyot sa maalog. Ang ganitong uri ng Field ay hindi nakakagulat, ngunit ayaw niyang pumasok at madawit. Sa kabilang panig, nagtayo si Ye Fan ng Sword Intent Barrier. Mas seryoso, sinabi ko sa mga babae ang nakita at narinig ko sa Fairy Forest. Masyadong hindi totoo ang madilim na pinto na ito. Kung gusto mong lumaban, at arestuhin itong mga inosenteng babaeng duwende, kasuklam-suklam. Si Xiao Ziner ay napuno ng matuwid na galit. Asawa, anong nangyari kay Bai Wumang? Napatay mo ba siya? Tanong ni Su Qingzhou. Ito ay isa pang mahalagang bagay. Ang pinagmula ng Bai Wumang ay medyo kakaiba. Sabi ni Ye Fan, at ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Ang isang digmaan na walang usok ng pulbura ay nalutas ng kanyang sarili, kahanga-hanga. Eto na, ito rin ang karanasang natutunan ko sa maraming taon ng dugo at luha. Ang mga babae ay nagulat at natuwa nang malaman nila na si Bai Wumang ay talagang kalahati ng disipulo ni Chiyu at naging isang inner responder. Lalong gamwapo ang asawa ko, at naisip ko ang ganoong paraan. Hindi dahil sa rhinoceros ni Xiaoyo, kung hindi, maglalakas loob ka bang gawin ito? Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, oo, lahat ito ay salamat sa mga dilag. Ngunit ngayon, sa pangkalahatan, maaari itong maalis, ang madilim na bagay ay dapat na walang kinalaman kay Hongmeng. Kaya, Qingzhou, bawiin ang direksyon ng pagsisiyasat sa Titan. Tumango si Su Qingzhou, I see. Ziner, bigyan mo ng payo si Yuner. Dahil bihasa ka sa batas, at ito ay batas na sumusuporta sa isang malaking lugar, dapat mong gamitin ito sa lalong madaling panahon. Ang Yuan Jidan na ito ay ibibigay din, at kayong dalawang magkapatid ay maaaring magkatugma sa isa't isa sa hinaharap, sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ni Xiao Ziner, agad siyang natuwa, okay, bibigyan ko si Yuner ng espesyal na pagsasanay. Tila ang dalawang babae ay naatasan ng trabaho sa kanilang kalooban, at si Ye Fan ay nagtungo sa Fairy Forest. Sa pangunahing bulwagan ng palasyo ng duwende, si Vilaudas ay nakasuot ng marangal na damit ng reyna, nakasuot ng koro ng gintong dahon, at may hawak na gintong puting kristal na cetro. Banal at matikas na pag-uugali, ang mga tao ay hindi manggahas na lapastanganan. Sword God, nandito ka, mahinang sabi ni Vilaudas na may magandang ekspresyon. Hindi mapigilan ni Ye Fan na matigilan, ito ba talaga ang kapareho ng reyna sa bawal na lugar? Hindi ba split personality ito? Kabanata 3415 Kamandag. Sword God, pumunta ka sa Fairy Forest at makita ang reyna, kahit papaano kailangan mong magpugay. Kumunot ang noo ni Salamander. Ang apat na elf envoy ng apat na elemento sa malapit, at isang grupo ng mga elf courtier, ay medyo hindi nasiyahan. Sinulyapan sila ni Ye Fan at mahinang nagsabi ng isang salita, umalis na kayo. Ikaw. Malaki ang pinagbago ng mga mukha ng mga duwende, kahit alam nilang hindi nila sila kayang talunin, sobrang walang hiya. Lumabas tayong lahat, utos ni Vilaudas, ang Diyos ng Espada ay ang emperador ng sangkatauhan, kaya hindi mo kailangang sumaludo. Ang haring ito ay may mahalagang pag-usapan sa kanya, at hindi mo kailangang dumalo. Kamahalan na reyna, ito. Lumabas ka. Medyo mabagsik ang tono ni Vilaudas. Ang apat na duwende ay walang pagpipilian kundi ang umalis kasama ang isang grupo ng mga courtier na ayaw. Nang tahimik ang bulwagan, si Ye Fan ay humakbang papunta sa mataas na plataporma ng walang pag-aalinlangan. Ang intensyon ko, dapat mong malaman. Tumingin si Vilaudas sa lalaki na may komplikadong mga mata. Ang nanghihimasok na iyon, pinatay ka ba? In short, hindi ako sasama para asarin ka. Napakalakas ng lalaking iyon, kahit nagamitin ko ang kapangyarihan ng Fairy Forest, hindi ko siya matatalo. Okay lang, kayang-kaya ng magandang kapatid, mo, sabi ni Ye Fan na may kasamang masamang ngiti. Napakagatlabi si Vilaudas at nagkunwaring hindi naiintindihan. Kung gusto mong malaman ang sikreto, kailangan mong pumunta ulit sa bawal na lugar kasama ko. Tumango si Ye Fan, walang pag-aalinlangan, sumunod kay Vilaudas at muling pumasok sa Fairyland. Sa pagkakataong ito, nang hindi nakaharang ang maze, madaling nakarating si Ye Fan sa pinakasentro ng ipinagbabawal na lugar. Sa sandaling lumapit siya, nakaramdam ng krisis si Ye Fan. Ano? May lawa sa harap, pero parang tinta ang lawa, puro itim.
Hindi lang iyan, ang itim na likidong ito ay naglalabas ng aura na nagpaparamdam kay Yefan na lubhang mapanganib. Sword God, alam mo ba kung ano iyon? Tanong ni Vilordes. Madilim, bagay. Biglang naramdaman ni Yefan na ang aura ng bagay na ito ay medyo katulad ng dark matter. Nagulat si Vilordes, alam mo talaga. Talagang dark matter. Ay! Ngunit hindi eksakto, ito ay isang uri ng medium dark matter, kadalasan ay tinatawag namin itong EITR. EITR. Nakinig si Yefan sa pagbigkas na ito, kumunat ang noo niya at sinabing, mukhang narinig ko na ito. Alam mo ba ang apelyido ng aming elf royal family? Ymir. Malamang na ito ang apelyido ng isang higanti. Sabi ni Yefan sa kalagitnaan. Biglang tumalon ang isip ko. EITR. Ymir. Tama. Ayon sa alamat, si Ymir, ang unang higanteng ninuno, ay ipinanganak sa isang laso na tinatawag na EITR. At ang mga duwende ay nag-evolve mula sa mga uod pagkatapos ng kamatayan ni Ymir. Sinabi ni Vilordes na hindi nasisiyahan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang aming mga ninuno ay talagang si Lord Ymir, ngunit hindi kami mga uod. Ngumisi si Yefan, mito ang sinasabi ko, huwag kang matuwa. Nagpout si Vilordes, pagkatapos ay nagpatuloy, karaniwan, ang madilim na bagay ay hindi direktang nakikipag-ugnayan sa mundong ito. Ngunit ang EITR ay naiiba, ito ay nabuo mula sa agwat sa pagitan ng madilim na bagay at mundong ito, na ginagawa itong dalawa ang enerhiya ng mundong ito ay naging isang uri ng tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Paano ito naganap noong una, ito ba ay nagkataon, o sadyang ginawa ng isang makapangyarihang tao, hindi natin alam. Ang alam ko lang na may symbiotic na relasyon ang Fairy Forest at EITR. Ang source ng energy ng Fairy Forest ay ang EITR na patuloy na bumubuhos. At ang ating ninuno, si Ymir, ay lumabas sa lawa ng EITR na ito. Sumimangot si Yefan at sinabing, hindi ba isang higanti si Ymir? Paano siya naging duwende mo? Si Lord Ymir ay nagmula sa mundo ng madilim na bagay, kaya sa mundong ito, upang mapanatili ang katatagan at umangkop sa mundong ito, kailangan niyang baguhin ito sa ibang anyo. Kaya, hinati ni Lord Ymir ang kanyang sarili sa dalawang bahagi at naiba sa dalawang lahi. Nagkidlat sa ulo ni Yefan. Titan. Tumanggo si Vilordes, oo, nahulaan mo na. Ito ang Titan. Ikaw at ang mga Titan ay iisang ina. Maaari mong isipin na. Ngunit, medyo nagsasalita, ang mga Titans ay nagmana ng malaking bahagi ng kapangyarihan ng kanilang mga ninuno, at tayo ay mas katulad ng inabandunang mga anak. Walang magawang ngumiti si Vilordes, ngunit sa kabutihang palad, hindi kami pinansin ng mga ninuno at iniwan ang engkanto na kagubatan upang kami ay manirahan. Huminga ng malalim si Yefan. Ang sabi ko lang, paanong nagkaroon ng matinding puot sina Titan at Hongmeng? Lumalabas na wala sila sa iisang mundo. Kaya, ang digmaan sa pagitan ng mga ninuno ni Hongmeng at Titan ay maaaring higit pa sa pakikipaglaban para sa libingan ng mga Diyos. Bulong ni Yefan sa kanyang sarili, ang mga lihim na nasa likod nito ay talagang nagparamdam sa kanya ng higit at higit na takot. Maaaring makuha ng isang Ymir ang mga Titan at Duwende. Anong uri ng mundo ang Dark Matter Realm? Ano ang relasyon nila sa master ng Hongmeng, at sa mga eroplanong Taichu at Taishi? Hindi, ang sinabi mo sa akin ay sikreto ng Ankh, ngayon bigyan mo ako ng isang poll ng EITR, ito ay kamandag, ano ang kinalaman nito sa Fountain of Life? Naramdaman ni Yefan na siya ay nalinlang. Lakad ka sa lawa ng EITR, pakiramdam mo ito para sa iyong sarili, at malalaman mo ito ng natural, sabi ni Vilordes. Biglang nakaramdam ng kagilahil-ala si Yefan, hoy, niligtas pa rin kita, hindi mo ba ako sinusubukang patayin? Ngumuso si Vilordes, alam kong wala kang lakas ng loob. Pagkatapos ay bababa muna ako. Yan, hinubad ni Vilordes ang kanyang mahabang palda. Ikaw ay. Napatulala si Yefan, ang reyna ng duwende na ito ba ay hindi napigilan? Gusto mo bang lumingon? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi kumikislap ang mga mata ni Yefan. Gudong. Napalunok si Yefan. Kinain na rin niya ang Panginoon, ngunit ang figure ng isang batang babae na ilang milyong taong gulang tulad ng Elf Queen ay katanggap-tanggap. Ang susi ay ang pagkakakilanlan ng reyna ng duwende na ginagawang mas halo ang eksenang ito. Naging pink ang mukha ni Vilordes, at naglakad si Pingting sa lawa. Sa napakaitim na EITR, mas nakakasilaw ang kanyang silver white hair at parang gatas na balat. Ang estilo ng pagtalikod ay lalong nagdir ng mga mata ni Yefan. Bakit nakatayo ka pa dyan? Bumaba ka na. Huminga ng malalim si Yefan. Kung hindi siya bumaba, hindi na siya lalaki. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hinubad ko ang aking damit dahil natatakot akong madumihan ang iyong lawa. Wala nang iba. Sabi ni Yefan, gumagalaw pa rin ng maayos. Agad na tumalon diretso sa lawa. Ang maalamat na, Venom Lake. Pagkapasok ni Yefan, bahagyang namamanhid ang kanyang balat. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang balat ay walang nararamdaman. Ito ay kasing lamig ng ordinaryong tubig sa lawa. Ankh! Biglang nagising si Yefan, ang lawa na ito. May sangkap ng Ankh.
Tatanungin sana niya si Vilordes kung ano ang nangyayari, ngunit nalaman niyang niyakap na siya ng Elf Queen mula sa likuran. Ang kanyang. Si Yefan ay sumipsip ng malamig na hangin, ito ba ay? Kabanata 3416 na tanging ang Reyna. Bialodice, hayaan mong sabihin ko sa iyo, seryoso akong tao. Matuwid na sabi ni Yefan at napalunok. Seryoso rin akong duwende. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong humingi ng pabor sa Sword God. Ano iyon? Pinagpakasalan ka ng Platinum Protoss para magmakaawa sa iyo na protektahan ang Celestial Protoss. Pinakasalan ka ni Prinsesa Trisha. Ang aming mga duwende. Walang prinsesa, mga reyna lang. Medyo natigilan si Yefan, sa aking karanasan, ang mga magagandang bagay ay madalas na mapanlinlang. Sa iyong lakas, ano ang maaari kong deyain ka? Iniunat ni Vilordes ang kanyang kamay upang suportahan ang mukha ni Yefan. Bakit ba ayaw mong tingnan ako? Hindi ba ako maganda? Okay, kuya. Tuwang-tuwa si Yefan. Damn it. Ito na. Ngunit nagpanggap siyang napakalma at sinabi, sa totoo lang, hindi mo kailangang gawin ito. Ang alyansa sa pagitan ng lahi ng tao at lahi ng Diyos ay natural na magdadala ng iyong mga duwende sa iyo. Kailangan mo lang sabihin sa akin, ang relasyon sa pagitan ng Ankh at EITR. Damn it. Ano ang sitwasyon? Napakainit ba ng mga duwende? Iniisip ang reyna ng duwende na nakaupo sa trono, malayo, maganda at marangya. Kumpara sa kaakit-akit at kaakit-akit na duwende na ito sa harap niya. Nakaramdam ng pagkahilo si Yefan sa kanyang ulo, at ang kanyang emosyon ay lalong nasa sabik. Ang katwiran ni Yefan ay nagsabi sa kanya na tiyak na may mali sa Venom Lake na ito. Marahil dahil sa mga sangkap ng Ankh, halatang pinalakas nito ang kanyang pakiramdam. Parang binuhusan ng kerosene sa ulo, at nagapoy ang utak. Walang pakialam sa kung ano paman, bawiin mo muna ang inisyatiba. Niyakap ni Yefan si Bilodisi at idiniin ito sa lawa. Ang dalawang figure ay lumubog sa ilalim ng lawa sa isang iglap. Pagkalipas ng 2 araw, si Yefan at Bilodis ay nakahiga sa tabi ng lawa ng EITR. Pagkaraan ng ilang sandaling magpahinga, si Yefan ay sumuray-suray at tumayo. Nang makita si Vilordes, na parang gulong putik, na hindi makabangon, hindi kapanipaniwala ang pakiramdam ni Yefan. Masyadong baliw ang babaeng ito. Kung hindi dahil sa matipuno nitong pangangatawan ay hindi siya makakatayo ngayon. Sabihin mo sa akin, ano ang sinusubukan mong gawin? Ang paghila ng isang kaalyado, gaano ito kadesperado? Hinaplos ni Yefan ang kanyang baywang at kumuha ng ilang malalaking tonic pill para kainin. Pagkatapos ay nag-squat siya at kinuha si Vilordes. Huwag mo akong hawakan. Biglang nanlamig ang mga mata ni Vilordes, at puno ng disgusto ang tono nito. Natigilan si Yefan, bakit, 2 araw lang ang nakalipas, at ikaw lang ang naghatid nito sa pinto. Ngayon, kung ibabalik mo ang iyong mukha, ibabalik mo ang iyong mukha. O gusto mo bang maglaro ng ibang routine? Role-playing. Sword God, tandaan mo na tinatreto mo ang aming mga duwende ang pangako ng pamilya, ikaw at ako, magpanggap lang na walang nangyari. Kinagat ni Vilordes ang kanyang mapupulang labi at dahan-daang tumayo, ang kanyang mga binti ay tila hindi makatayo, nanginginig. Hoy, anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Yefan. Ako ang reyna ng mga duwende, at ikaw ay itinadhana na maging imposible. Binabayaran ko lang ang iyong pagligtas sa kagubatan ng engkanto, at wala nang ibang mahalaga. Ngumisi si Yefan, mukhang pinilit mo itong lumapit sa pinto, sa tingin mo ba ay 3 taong gulang akong bata? Consensual lang ang ganitong bagay, hindi kita pinilit. Oo, ngunit ang ilang mga tao, ngunit ngayon ay naglalagay siya sa isang mabahong mukha, na ginagawang hindi ako komportable. Pagkatapos mag-isip sandali ni Yefan, may naisip siya at hinawakan ang braso ni Vilordes. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Walang kamalay-malay si Vilordes na ginamit ang kapangyarihan ng Elf Royal Family, at isang alon ng Light Elf na Divine Power ang nag-oscillate at kumalat. Ngunit si Yefan ay nakasuot ng Sword Intent Body Protection, ang pinsalang ito ay ganap na walang silbi. Buntis ka. Natigilan si Yefan, masayang pauso ba ang Elf Queen na ito? Bahagyang namula si Vilordes, at agad na sinabi na may malamig na mukha, huwag kang mag-alala, ang bata ay walang kinalaman sa iyo, at hindi ko ipaalam sa iyong mga asawa. Bastos ka. Direktang bulalas ni Yefan. Mapurol ang mukha ni Vilordes, at siya ay natigilan. Hindi niya kayang tanggapin ang ganoong bastos na usapan. Ang sabi ko lang, bakit ang hirap mong nakawin ang genes ko? Masyadong mababa ang tingin mo sa lahi natin, pero naghahanap ka ng lalaking duwende para magkaanak. May sakit ka ba? Namula si Vilordes, Sword God, pakisuyong bigyang pansin ang iyong pananalita. Hinahanap kita ayon sa tradisyon ng ating Elf Royal Family. Para magpatuloy ang pamilya nating Elven, ang Royal Family sila ay magpaparami kasama ang pinakamalakas na lahi at individual. Sa tingin mo ba, lumaki kaming mga duwende simula pa noong una? Sumama kami sa mga henerasyon ng malalakas na tao para magkaroon ng kasalukuyang pamilya ng mga duwende, masyadong mahaba ang paglinang ng isang maharlikang pamilya ng duwende.
Kung hindi sapat ang mga kwalipikasyon ng mga tagapagmana, haantong ito sa panghihina ng buong duwende. Hindi na kay si Yefan, so interesado ka sa genes ko. Hindi ako. Kung hindi, sa tingin mo, bakit ang mga duwende ay mayroon lamang mga reyna at walang mga prinsipe? Biluudi Silk Road, ang aking ina, lola, mga ninuno mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, lahat ay nilinang ang susunod na henerasyon ng mga prinsipe. Hindi ba ito napakahusay, hindi mo kailangang kumuha ng anumang responsibilidad, at ang iyong mga anak ay magiging mga duwende. Ang susunod na henerasyon ng mga hari. Nagalit si Yefan, anong uri ng magulong tradisyon ito? Be clear-headed. Anong klaseng kalokohan ito? What do? Bata ang tingin mo. Gusto ko talagang manampal, itinaas ni Yefan ang kanyang kamay, ngunit pagkatapos tingnan ang tiyan ni Biluudes, wala siyang ibang pagpipilian kundi ibaba ito. Mariing ipinikit ni Biluudes ang kanyang mga mata, at handa na sa ilang sampal nang makita niya ang lalaking ibinababo ang kanyang kamay, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka pa rin, mula ngayon, gusto ko lang na lumayo ka sa haring ito. Malamig na sabi ni Biluudes, hindi natatakot ang haring ito na ailik ang bata. Ngunit kung hahayaan mong malaman ng mga babaeng iyon sa iyong pamilya, malamang na aksidente ito. To put it lightly, sa tingin mo ba tapos na kapag nagka-baby ka na? Hindi pa rin alam kung ang sitwasyong ito ay mabubuhay o hindi. Si Yefan ay masyadong tamad na makipagtalo sa babaeng ito, Vic daw. Vic dahil siya mismo ang nagtanim ng layunin, siya ang may pananagutan dito. Sabihin mo muna sa akin, ang relasyon nitong EITR at Ankh. Sa isang kisap mata, si Vilordes ay muling nakadamit, solemn na at banal, na parang walang nangyari. Ito ang pinagmulan ng Ankh, at ang mga sinaunang Diyos ay konektado sa lugar na ito sa pamamagitan ng isang space channel. Gayunpaman, ang mga Titans lang ang may kaya. Habarin ang madilim na bagay sa loob. Sa madaling salita, kung ang EITR ay nawasak, ang bukal ng buhay ay mawawala. Bamulong si Yefan, hindi katakataka na ikaw ay kinakabahan, kung wala ang Ankh, ang ating lakas sa pakikipaglaban, ang fault tolerance rate, ay lubhang hamina, tumango si Vilordes. At saka, mawawalan din ng energy source ang fairy forest, at mawawalan ng pinakamahalagang kanlungan ang mga duwende at ang inang nag-alaga sa atin, sumakit ang ulo ni Yefan, pero sa ganitong paraan, hindi ba ibig sabihin na, ang mga Titan ay nakakabisado ng Ankh? Magkano at gaano kaliit sa bukal ng buhay ang nakasalalay sa mood ni Titan? Kung ang Remnant Sword ay talagang kabilang sa Titans, nakakalito iyon. Pinag-isipan ito ni Yefan saglit, at malamang na may plano na siya. Itong EITR, maghahanap ako ng mag-aaral nito at tingnan kung may paraan para malutas ang sitwasyon kung saan ang Ankh ay kontrolado ng mga Titans. Gusto mong magdala ng isang tao sa ipinagbabawal na lugar. Hindi nasisiyahang sinabi ni Vilordes, walang pahintulot mula sa hari at sa apat na duwende. Wuho. Kabanata 3417 ang tibo ng dragon at ahas. Bago pa matapos magsalita si Vilordes, pinisil ni Yefan ang baba ng reyna at hinalikan siya. Lumaban si Vilordes sa takot, na inabot si Yefan. Direktang hinawakan ni Yefan ang palso ng reyna. Sa iyo, kahit na may 10 o 100, hindi mo ako matatalo. Nakangiting sabi ni Yefan. Namumula ang mukha ni Vilordes at namumula ang kanyang mga tenga, na nakatingin sa dominanti at mapagmataas na kilos ng lalaki, nagalit siya, ngunit ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Sword God, anong ginagawa mo? Sinabi ko na sa iyo, and it. Wala nang kinalaman sa iyo mula ngayon. Ito ay isang panig na ideya lamang, sinasabi ko sa iyo, ang aking mga gene ay hindi gaanong mura. Kailangan mong gamitin ikaw, at ang kinabukasan ng buong duwende, halika upang bayaran ang utang mo sa akin. Kinagat ni Vilordes ang kanyang mga ngipin, hindi ka nagdusa, huwag kang maging isang bastos. Nagkibit balikat si Yefan, hindi pumayag. Anyway, kahit anong sabihin ni Vilordes, itinuring na siya ni Yefan bilang sarili niyang babae. Isa pa, buntis siya sa sarili niyang anak, which is a certainty. Kailan isisilang ang anak natin? Kadalasan ay aabutin ng 10,000 taon. Hindi. Anak ko ito, at wala itong kinalaman sa iyo. Mabilis na itinanggi ni Vilordes na siya ay nalinlang. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, masyadong tamad na magmalasakit sa mga babae. Aalis muna ako. Kapag may dinala ka rito, tandaan mong buksan ang ipinagbabawal na lugar. Kung hindi ka makikipagtulungan, susunugan ko ang buong fairy forest. Pagkatapos ay sabihin sa lahat ng tao sa mundo na buntis ka sa anak ko. Huwag kang mag-alinlangan, kaya ko. Napatalon si Vilordes sa galit, wala kang kahihiyan. Bigla niyang napagtanto na para siyang nasa barkong pirata. Kasunod ng kalooban ng kanyang lola, pinili niya si Yefan para maging ama ng bata. Gayunpaman, ngayon niya lang napagtanto na ang lalaking ito ay wala sa kanyang kontrol. Kahit na ang Fairy Forest ay hindi makakapigil sa Emperor-level sword intent ng taong ito. Siyempre, bilang reyna, nakabuo siya ng isang rock-solid na alyansa sa Sword God, at pakiramdam ni Vilordes na wala siyang ginawang mali. Lalo na ngayon, kapag buhay at kamatayan ang nakataya.
Ngunit mula sa isang pribadong punto ng view, si Virodes ay nasa isang estado ng pagkalito. Hindi pa siya gaanong nabigla sa milyon-milyong taon. Unyon ng tao. Pagkabalik ni Ye Fan, ipinatawag niya ang 10 Masters ng tatlong absolute at nakipagpulong sa mga babae. Bagamat hindi pa muling lumitaw si Kanjian, ngunit pinagsama sa mga lihim ng EITR, posibleng hatulan kung ano ang pinaplano ng mga Titans. Ito ay hindi na isang contradiction sa pagitan ng Hongmeng at kabukiran. Ito ay isang pagtatalo na maaaring lumitaw sa pagitan ng mundong ito at ng mundo ng madilim na bagay. Nang marinig ng lahat ang ganoong balita, hindi maiwasang magmukhang solemn na silang lahat. Sabi ko, magtago ka sandali. Ito ang foresight. Kita mo, mahirap sabihin kung si Hongmeng ay isang kaaway o isang kaibigan. Sabi ni Gigi. Haha. Kawili-wili at kawili-wili. Pangunahing tao si Hongmeng, at iniisip pa rin ng aking ina na ito ay medyo kakaiba. Kung ang mga mananakop sa mundo ng dark matter, hindi na kailangang sabihin, martilyo nila siya hanggang sa mamatay. Uminom si Huang Wanru ng alak, inaabangan ito. Hinawakan ng sikat na aktres sa maulap na gabi ang kanyang baba, ibinaba ang kanyang ulo at nagmuni-muni, may inspirasyon para sa isang epikong drama, at ako ay emosyonal. Hindi lahat ay maaaring maging mapayapa, bakit kailangan mong lumaban at pumatay? Magbayad. Pansinin ang kagandahan sa paligid mo, okay. Nagnit si Bai Yi ng sweater, umiling at bumantong hininga. Ang mga puso ng mga hindi ako na lahi ay dapat na naiiba. Kung ang anumang lahi ay gustong mamuhay ng mas mahusay, dapat nitong tiyakin ang sarili nitong mga prioridad. Bahagyang sinabi ni Dizigi, ang mundo ng madilim na bagay ay hindi natutuklasan ng ating pag-iral, hanggat ito ay natuklasan, hindi maiiwasan ang salungatan. Ang partido lang na nakatayo sa dulo ang kwalipikadong magpasya sa relasyon ng dalawang partido. Hanggang sa matapos ang laban, walang makapaniwala na ang kabilang partido ay hindi banta. Humikab si Feng Xiaotian, hindi ba hinayaan ng mga Titans na matalo ang mga ninuno ni Hongmeng? Nag-aaway pa rin. Kung totoo ang sinabi ni Vilaudes, ang mga Titans na ito ay lahi lang ni Ymir. Ano sa tingin mo? Isa lang ba ang Ymir sa Dark Matter World? Kung tama ang hula ko, maaaring scout lang si Ymir. Kinuha ni Titan ang libingan ng mga Diyos, at kung hindi sila sigurado, malalampasan nila ang madilim na bagay. May kinalaman ito sa mundo. Sinabi ni Chu Yunyao na may mukha na puno ng interes, hindi na ako makapaghintay na makita kung gaano karaming mga kakaibang bagay ang naruroon. Tumango si Ye Fan at sinabing, tama sina President Emperor at Yunyao, nakakamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng puwersa, at hindi maiiwasan ang alitan. Yunyao, alam kong interesado ka sa EITR, dalhin mo ang iyong kagamitan at laboratorio, at dadalhin kita sa ipinagbabawal na lupain ng mga duwende. Ang Ankh ay talagang isang susi para sa mga Titans na magkaroon ng karapatang magsalita. Sa totoo lang, kahit ako, hindi madaling makitungo sa mga Titans gamit ang Ankh. Kaya, ngayong alam na natin ang pinagmulan ng Ankh, kailangan nating humanap ng paraan para makuha ito. Infinite Resurrection, Infinite Recovery, kapag ang mga Titans na ito ay talagang nagpakita ng kanilang lakas, ang mga Diyos at mga demonyo ay talagang hindi nang ahas na saktan sila. Maghahanda ako ngayon. Hindi na makapaghintay si Chu Yunyao at diretsyong lumabas ng conference room. Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay tumingin kay Dai Zegui ng seryoso. President Emperor, may iba pa akong gustong pag-usapan sa iyo. Sword God please say. Ngayong gabi, walang aksidente, lalabas si Kenjian. Ang pinakamasamang resulta ay ang mga Titans ay nagmamadaling tumalon sa ibabaw ng pader, upang magsimula ng isang digmaan kasama si Hongmeng, at direktang makipagdigma. Sa oras na iyon, hindi maiiwasang magkakaroon ng mga digmaan sa lahat ng dako, at ang buhay ay masisira. Kumunot ang noo ni Dizigi, ang Diyos na espada ay pag-asa, nang maaga hayaan ang mga tao sa lahat ng mundo ng tao, maghanda. Hindi, umaasa ako na gagamitin ni Dean Emperor ang Two Worlds, para itago ang ilang magagandang seedlings at batang talento hanggat maaari. Ang aming mga estudyante ay hindi natatakot sa kamatayan. Umiling si Emperor Gui. Ngunit hindi ka maaaring mamatay. Matigas na sabi ni Ye Fan. Siya ay personal na naranasan ang kapangyarihan ng oras ng Titan Chronos, bagaman hindi niya alam ang mga kakayahan ng iba pang mga Titans, ngunit ang pangkalahatang estratehikong antas ay hindi isang kalaban. Hindi. Banggitin pa, iyong mga kabataan na nasa yugto pa ng paglaki bagamat hindi pa matanda si Ye Fan. Alam niyang hindi lahat ay makakaakyat sa kaharian na ito sa maikling panahon tulad niya. Ang mga taong iyon ay nangangailangan ng oras, at sa hinaharap, marahil sila ang pag-asa ng mabuhay. Sword God, ito ay natatakot ako na maraming tao ang hindi sasang-ayon dito. Naranasan na ng sangkatauhan ng huling digmaan, at mataas ang moral ng bawat isa, at nagsusumikap pa rin silang linangin upang matugunan ang hamon ni Hongmeng. Kahit sabihin mo sa kanila, maaaring mas para sa isang nakakatakot na kaaway, hindi sila outrage. Isa pa, nangangamba ako na sa pagbuhos ng malamig na tubig na ganito, maraming estudyante ang masisira. Bumantong hininga ang emperador at naramdaman niyang hindi ito madaling hawakan.
Ito ang tinatawag na busog ng inchworm ay upang maghanap ng pagtitiwala. Ang tibo ng dragon at ang ahas ay upang iligtas ang buhay ng isang tao. Kapag alam ng Yanyan ang darating at pag-alis, ang dragon at ang ahas ay natigilan. Flexing and stretching, turuin ang sitwasyon at magtiis kapag oras na para magtiis. Ito ang dapat gawin ng isang lalaki. Ito ang tanging paraan upang tunay na makagawa ng tamang pagpili para sa sangkatauhan. Same time na sinabi ni Yefan, President Emperor, ikaw lang ang makakagawa nito. Gawin mo, pakiusap. Ang mga mata ni Dizigi ay kumikislap sa paghanga, at sinabi niya ng may paghanga, hindi ko inaasahan na ang Diyos ng Espada ay magkakaroon ng ganoong pananaw. Sasabihin ko sa mga estudyante ang katotohanan ng Diyos ng Espada. Ngumisi si Yefan at sinabing, isa rin akong libro. Tingnan mo, ang din ng Emperor, huwag mo akong buhatin. Ilang babae ang hindi napigil ang tumawa sa gilid. Naalala nila na noong sila ay nasa Great March, pinagtawanan nila si Yefan sa pagkopya ng mga tula. Ngunit mula sa ibang pananaw, kung talagang nagsumikap si Yefan upang matuto ng kaalaman, wala siyang kakayahang iyon. Ang mga pagsisikap ng mga lalaki ay hindi lamang sa paglilinang, kundi maging sa eroplano ng Taishi, patuloy siyang natututo ng iba't ibang kultura, na hinahangaan din ng mga kababaihan. Nang madisband ang pulong, abala rin si Dizigi sa pag-screen at pagpupulong ng mga human elite na estudyante. Matapos ipadala ni Yefan si Chu Yunyao sa bawal na lugar ng Goblin, hinayaan niya ang babae na magtayo ng laboratorio ng direkta sa ipinagbabawal na lugar. Bagamat napakalaban ni Biluodes, maaari lamang siyang sumuko sa malakas na panggigipit ni Yefan. Maaaring nahuhumaling si Chu Yunyao sa pagsasaliksik, ngunit wala siyang nakitang espesyal sa pagitan nilang dalawa. Matapos bumalik muli sa Yuncheng, pumunta si Yefan sa Sword Discourse platform at hinintay ang paglitaw ng sirang espada. Sa pagkakataong ito, mahigpit na ipinagbabawal ang mga manunood na lumahok, at napalitan ito ng isang live na broadcast sa buong network. Pagdating sa takdang oras, muling lumitaw ang isang itim na balabal, nakasuot ng maskara, at isang maalikabok na figure sa di kalayuan ng singsing. Kabanata 3418 Intriga. Talagang hindi takot sa kamatayan ang lalaking ito. Nakatayo dito ang panganay kong kapatid, how dare he come? Nakatayo, si Feng Xiaotian at ilang iba pang madiskarteng manlalaro na walang kinalaman dito ay gustong makipagkita sa kanya. Pagkatapos ng lahat, wala silang karanasan sa enerhiya ng dark matter, kaya dapat silang maghanda ng maaga. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto ni Yefan na may mali. Yung putol na espada sa harapan ko, bagamat kapareho ng dati, mali ang pakiramdam. Paglilinang. Paano mo napanalunan ang langit? Natagpuan ni Yefan na nakikita niya ang pagtatanim ng sirang espadang ito, kahit na itinago ito ng ibang partido, ngunit hindi niya ito maitago. Oops! Asawa, nahuhulog na kami dito. Nagpadala si Yefan ng voice transmission kay Su Qingzhou, bilisan mo at humanap ng dahilan para putulin ang live na broadcast. Bakit? Baka may mga trick siya. Agad na napagtanto ni Su Qingzhou na hindi maganda ang sitwasyon. Asawa, huli na para putulin ang live broadcast ngayon. Kung hindi mo hahayaang panuurin ito ng buong mundo, mas madali para sa kabilang partido na sabihin na tayo ay makulimlim. Ang buong plano ng Kanjian ay malamang na masiraan ka, at makagambala pa sa puso ng buong sangkatauhan. Sumimangot si Yefan, pagkatapos ay susubukan kong gumawa ng mabilis na desisyon at hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon na gumawa ng kalokohan sa kanyang sarili. Sa oras na ito, naglakad na si Kenjian papunta sa ring. Hinubad niya ang kanyang maskara, napakita ang gwapong mukha na iyon. Sword God, matagal na akong naghihintay. Matagal ko nang inaabangan ang laban na ito. Ikaw lang ang halos hindi kwalipikadong maging kalaban ko. Wen Ken. Sinabi ni Jian ang mga katagang ito, napakalamig ng tingin niya mula sa taas. Tingnan mo. Hindi nag-abala si Yefan na pakialam kung paano siya nagpanggap, at handa siyang gamitin ang kanyang espada. Gayunpaman, isang sound transmission ang pumasok sa isip ni Yefan. Sword God. Please. Patayin mo ako, o hayaang direktang maputol ang kompetisyong ito. Ang hitsura ni Kanjan ay isang mahusay na saloobin, ngunit ang pagpapadala ng tunog ay naging lubhang apurahan. Zhuanghe. Ikaw si Zhuanghe. Natigilan si Yefan. Ang kaluluwa ng sirang espada na ito ay si Zhuanghe. Zhuanghe, paano ka naging sirang espada? Bigla akong nawala ng malay at nagising ng ganito. Yung lalaking nakipag-deal sa akin noon, at inatake niya ako. Sword God? Hindi mo kailangang sadyang matalo sa akin, kailangan mo lang itigil ang sword debate na ito. Ang mga tao sa village na iyon ay makakaligtas. Ipinagpatuloy ni Zhuanghe ang ekspresyon ng putol na espada, ngunit ang tunog ay nababalisa. Kayo ang mga taga-nayon ay kinidnap. Oo, lahat sila ay inilipat, at hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Nakikiusap ako sa iyo. Walang kasalanan ang mga taga-nayon. Alam ko sa iyong isipan, ilang daan ang buhay ng tao ay wala. Ngunit hindi ko inaasahan na aaminin mo ang iyong pagkatalo, itigil mo lang ang pagtatalo ng espada na ito at mabubuhay sila. Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata, ang naglagay ng iyong primordial spirit dito ang taong may katawan, kilala mo ba kung sino ito?
Hindi ko alam, sa tuwing kakausapin ako nito ng direkta sa pamamagitan ng voice transmission, masyadong mahina ang cultivation ko. Zhuang hinugot niya ang malaking espada sa likod niya, do a starter pose. Sword God, kumilos ka na. Kailangan niyang kumilos ng makatotohanan, kaya hindi na niya ito madrag. Diyos ng espada, patayin mo ako, at mabubuhay ang mga batang iyon. Sobrang sinasamba ka nila, tapos hinahangaan kita. Ikaw ang bayani nila. Zhuang alam niya na hindi kayang aminin ni Ye Fan ang pagkatalo, kaya maaari lamang siyang humingi ng kamatayan. Hindi man lang siya nagpahuli, at nagmadaling umakyat. Ang sword move ng pagmamakaawa para sa kamatayan ay puno ng nakamamatay na aura. Ang mga nanood ng live na broadcast ay natural na naniniwala din na si Ken Jian ay nakikipagkompetensya ng seryoso. Napabuntong hininga si Ye Fan, kung papatayin niya si Zhuang He, lalabagan niya ang mga patakaran ng sword discourse platform, ay bully ang mahihina, at magiging masama ang kanyang reputasyon. Kung maabala niya ang live na broadcast, ang opinyon ng publiko ay hindi rin pabor, at ang mga taga-nayon ay mamamatay. Siyempre, imposibleng aminin ang pagkatalo. Ang punto ay kahit anong gawin mo, tinatayang kailangang maging biktima ang mga taga-nayon. Kapag ang kalaban ay gumawa ng ganoong laro, maaaring ilihis lang niya ang kanyang atensyon sa una, upang hindi pansinin ang mga lihim na gawain ng Titan. Ngunit ngayon, ito ay upang abalahin ang kanyang, Dao Heart, at ilagay ang karera sa kaguluhan. Ang labanan sa larangan ng digmaan ay hindi lamang tungkol sa lakas, kundi pati na rin sa sikolohiya at kapamaronan. Kailangan kong sabihin na talagang tinutumbok siya ng kabilang partido. Sa kasamaang palad, lumabas lang ako para tumambay. Agad na umiwas si Ye Fan, at gamit ang isang backhand sword, pinatumba niya si Zhuang He sa lupa. Ang espadang ito ay walang kabuluhan, hindi nito pinatay si Zhuang He, ngunit si Zhuang He ay mas nabalisa. Pinatay mo ako. Hindi ako matatalo sa iyo. Pero hindi ko rin kayang patayin ang sarili ko. Zhuang sabik na sabik siya, ngunit hindi niya ito masabi. Maaari lamang niyang laruin si Ken Jian at patuloy na gumawa ng mga galaw. Samantala, milyon-milyong milya ang layo. Isang liblib na lambak. Daan-daang mga taga-nayon, na sumusunod sa mga salita ni Zhuang He, ay pumunta dito upang maiwasan ang mga halimaw. Ang mga taga-nayon ay nasa paligid ng apoy, naghihintay kung kailan sila makakabalik. Si Zhuang He ay nakaupo sa isang puno na may lumilipad na espada sa kanyang kamay, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam. Isang grupo ng mga bata ang gustong makipaglaro sa kanya, ngunit hindi sila pinansin ng panganay na kapatid ni Zhuang He, na dati ay napakainit. Biglaan. Isang figure ang lumitaw hindi kalayuan sa Zhuang He. Agad na tumayo si Zhuang He at nagulat, Sword God. Bakit ka nandito? Sa tingin mo hindi kita mahahanap. Gulason, madaling subaybayan ang kinaroroonan ng mga taga-nayon. Alam niyang maaring ma-target ang mga taong may kinalaman sa kanya kaya iningatan niya ang kanyang isip. Sa pagkakataong ito, nag-iwan siya ng multo sa singsing, at ang pangunahing katawan ay dumating dito at natagpuan ang tunay na, nalalabing espada. Ang putol na espada sa katawan ni Zhuang He, bagamat hindi niya naiintindihan ang nangyayari, tumalikod siya at tumakbo ng walang pag-aalinlangan. Sa nakaraang karanasan ni Ye Fan, ang pag-akyat ay isang sword sweep, at ang mga itim at gininto ang alon ay lumabas, na tumatakip sa kalangitan. Isang sword frost cold. Bagamat hindi alam ni Ye Fan kung ito ay kapaki-pakinabang, hinarang muna ni Ye Fan ang magic skill. Sa sandaling ito, isang madilim na bagay ang bumalot sa primordial spirit at bumaril mula sa katawan ni Zhuang He. Si Zhuang He ay naging isang walang laman na shell at nahulog mula sa langit. Sa sandaling ito, inisip ng mga taga-nayon na pinatay ng Diyos ng espada si Zhuang He, at lahat ay napahiyaw sa gulat. Nang makita ito, ang madilim na primordial spirit ay naghagis ng daan-daang itim na globo sa lupa. Nagsagawa na ng pag-iingat si Ye Fan. Isang likidong sword intent clone ang nag-swing ng morning glow, sa ibaba, isang fan ng light waves, na humaharang sa lahat ng dark matter energy na ito. Kasabay nito, ang katawan ni Ye Fan ay nagmanipula ng daan-daang libong lumilipad na mga espada at mga layunin ng likidong espada, at 8 stegosaur ang umungal, na bumubuo ng isang pagkubkob, na nagiging isang malaking spherical na kulungan. Dragon Sword Treason. Sa isang kisap mata, ang madilim na bagay na gustong tumakas ay direktang nakakulong sa layunin ng espada. Ang madilim na primordial spirit ay bumalot sa paligid, ngunit ngayon ang triple disintegration ni Ye Fan, kasama ang pangalawang sword intent disintegration, ang kalidad ng sword intent ay napakataas na. Huwag kang mag-abala, tinansya ko na ang iyong lakas, hindi ka maaaring sumugod sa antas na ito ng layunin ng espada. Binawasan ni Ye Fan ang kulungan ng Dailong Sword at ikinulong ang kalaban sa isang maliit na espasyo. Kung tama ang hula ko, dapat isa ka sa mga pangunahing miyembro ng Titan ng mga sinaunang Diyos. Kabanata 3419 na dapat totoo. Natahimik sandali ang madilim na kaluluwa. Biglang may lumabas na kakaibang madilim na alon sa katawan nito. Ang dark matter ay naging espesyal na high concentration corrosive energy na direktang pumupuno sa buong Emperor Dragon Sword Treason. Ito ay
Mabilis na natuklasan ni Ye Fan na humihina ang kanyang layunin sa espada. Eksakto, was a loophole hit. Mali. Ang kapangyarihan ng dugo ng dragon ang humihina. Ang ganitong uri ng enerhiya ay tila isang dragon slaying technique, at ito ay tila may pinahusay na epekto ng pagpatay sa lahat ng bagay sa pamilya Shenlong. Direktang inalis ni Ye Fan ang kapangyarihan ng bloodline ng dragon sa kanyang sword intent. Ang sword intent ay naging mas madilim at walang hanggan, tulad ng isang malalim na kawalan. Ako ay tinambangan at inatake ako noon, at ang ganitong uri ng madilim na bagay ay ginamit din. Nalaman ng madilim na primordial spirit na walang epekto ang pag-atake, kaya pinili niyang sumuko. Tulad ng inaasahan sa Sword God, bagamat alam kong mahihirapan kang lusutan ng direkta, hindi ko inaasahan na magiging napakaliit ng pagkakataon. Isang kakaibang boses ang nagmula sa primordial spirit. Dahil alam mo ang gap, sagutin mo ng maayos ang tanong ko, sabi ni Ye Fan. Ano ang gusto mong malaman? Ang iyong pagkakakilanlan, ang layunin ng mga puwersa sa likod mo. Ang pangalan ko ay Aipatos, gaya ng inaasahan mo, miyembro ako ng sinaunang Titan. Pinaglaruan ni Aipatos ang kanyang panlasa tungkol sa layunin nito, natural na umaasa kaming magkaisa ang iba't ibang lahi dito. Laban sa nagbabantang Hongmeng. Hindi kami tao, maaaring mabait si Hongmeng sa iyo sa labas ng batas, ngunit sa amin. Papatayin at aalipinin lang nila. Tumawa si Ye Fan, kasinungalingan, kung ito ay isang patas na dahilan, bakit mo pa aabalahin ang isang putol na espada upang maakit ang aking atensyon power, ngunit magnakaw ng mga manok at aso ng palihim? Ikaw ay tao, kami ay mga Titan, kasama ang lahat ng lahi ng mga Diyos, mga demonyo at mga duwende, kami at si Hongmeng ay ang hindi mapagkakasunduang mga contradiction. Magsisimula man ang digmaan, hindi ang iyong mga Titans ang may huling say. Sinabi ni Aipatos, Diyos ng espada, hindi namin kailangan ang iyong pahintulot. Ngayon bawat minuto at segundo, may mga nangunguna sa Primordial Cultivator, ang tinatawag na barbarians, sa tabi ng pagpatay. Hindi magtatagal, lahat ng malalaking kaharian at lahi ay kapuputan si Hongmeng hanggang sa buto. Sword God, huwag kalimutan, ang ating mga Titan ay nasa kampo ng lahat ng lahi dito. Ginamit ko ang pagkakakilanlan ng isang sirang espada upang ipakita ang aking mukha dito, ngunit ito ba ay sobra na? Sigurado ka ba? Para sa bagay na ito, lalaban ka ba sa amin? Malamig na sinabi ni Ye Fan, Aipatos, masyado mong sineseryoso ang iyong sarili, sa aking paningin, ang pagpatay sa iyo o hindi ay walang dahilan, ang aking kalooban lamang. Sa sandaling bumagsak ang boses, inilabas ni Ye Fan ang isang espada, ang espasyo ay biglang hindi kinaya, at ito ay bumagsak at nabasag ng husto. Dimensional na pagkakatapon. Ikalabintatlo. Nalaman ni Aipatos na ang sitwasyon ay hindi maganda, at sinubukang labanan ng buong lakas, at ang madilim na primordial na kapangyarihan ay patuloy na sumabog. Sword God. Are you crazy? You really dare to kill me? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, ito ay bahagi lamang ng aking kaluluwa. Sa tingin mo ba ay kapaki-pakinabang na patayin ako? Kung gagawin mo ito, nagdedeclare ka ng digmaan sa mga Titans. Hindi ka pababayaan ni Chronorsi. Kung gayon, sabay kong papatayin si Chronos. Dati. Natapos magsalita si Ye Fan, ang Dark Primordial Spirit ay naduraj na ng sword intent. Bagamat ang kapangyarihan ng pamilyang Shenlong ay pinuntirya ng taong ito, ang layunin ng espada sa antas ng emperador ay maaari pa ring makapatay at makapinsala ng epektibo. Hulaan ni Ye Fan na siya ay minarkahan ng mga Titans. Bahagi ng dahilan ay maaaring walang magawa ang mga Titan tungkol sa mga batas sa antas ng emperador. Pagkatapos ng Aipatos, direktang kinuha ni Ye Fan ang katawan ni Zhuang He. Bumalik sa Yuncheng, si Zhuang He ay natulala sa multo ni Ye Fan. Sa pagtatapos ng live na broadcast, inisip ng lahat na nawala si Ken Jian sa kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban, ngunit pakiramdam nila ay napakalakas nila kung makakalaban nila ang Sword God ng ilang beses. Pansamantalang neresolba ang isang krisis. Alam ng lahat na si Titan talaga ang naglalaro sa likod nila. Anong klaseng ekspresyon meron ka? Hindi mo ba naisip na Titan iyon kanina? Tanong ni Ye Fan. Lord Sword God, bagaman inaasahan ko ito ng mas maaga, ngunit ito ay talagang nakumpirma, ito ay hindi pa rin mapalagay. Jiang Dao, kung tutusin, ito ay isang Titan. Maraming tao ang tumango. Ang tugatog ng daigdig na lahi. Nakakainis talaga. Ayon kay Aipatos, nahati lang ang isang bahagi ng kaluluwa nito para pumunta dito. Bumalik sa Titan God's domain, hanapin ang katawan nito, at pagkatapos ay patayin. Ang mukha ng lahat ng tao sa paligid niya ang puti, parang puno ng question mark ang isip ko. Kuya, seryoso ka ba? Hindi napigilan ni Feng Xiaotian na pumutol sa kanyang dila, ang mga ordinaryong Titan na ito ay napakalaki. Kapag napatay mo ang mga sinaunang Titan, hanggang kailan mo sila papatayin? Oo mas mahirap pa iyon kaysa sirain ng milyon-milyong bituin. Kung tutusin, hindi ka hahayaan ng mga Titan na patayin mo sila ng walang kabuluhan, at kapag nasunog na lahat ang mga Titan, gagawin nila. Lumaban din si Gigi He.
Isang grupo lang ng mga hanggal na malalaking tao, nakita ko na ang boss nilang si Kronos, iyon ang nangyari. Naglaro ka na ba laban kay Cronus? Kalimutan mo na ito, kung hindi ka mag-iingat, kukunin ka mula sa Titan God's Domain na ipinadala pabalik sa Human Alliance, at medyo napaatras ang oras. Walang imik ang lahat. Napag-isipan na ni Yefan ang tungkol dito, ang malaking bagay ay gagamitin niya ang kanyang buong lakas para gawin ang buong sinaunang mga Diyos sa isang estado ng hamog na nagyelo at malamig. Away. Wala. Sa oras na iyon, lahat sila ay hindi maaaring gumamit ng mahiwagang kasanayan, maaari lamang silang lumaban ng walang ingat, at sila ay madudurog hanggang sa mamatay sa pamamagitan ng espada ng pagkawatak-watek. Siyempre, posible ito sa teorya, ngunit sa aktwal na labanan, tinatayang hindi ito ganoon kadali. Tulad ng pag-aalala ng lahat, kapag ang mga Titan ay naging ligaw, sila ay gagalaw lamang ng ilang beses at sisira ng hindi mabilang na mga bituin, at ang mga casualty ng mga tao ay hindi makalkula. Sa makatuwid, kung handa si Titan na pigilan ang kanyang sarili ng masunurin at hindi tumuon sa pag-uudyok ng digmaan, kung gayon ay ayaw niyang gumawa ng ganoong kalaking ingay. Kung hindi, mag-showdown na lang tayo kay Hongmeng. Kung alam ni Hongmeng na may mga Titans dito, tatahimik ba ito? O hayaang direktang makipagdigma sina Hongmeng at Titans? Mungkahi ni Ning Zimo. Matagal ko na itong pinag-isipan, ngunit hindi natin masasabi kung ano ang ugali ni Hongmeng. Umiling si Su Qingzhou, huwag na nating pag-usapan kung paano tayo makikipag-ugnayan sa mga pangunahing executive ng Hongmeng, at kahit na makita natin ang mga gumagawa ng desisyon ni Hongmeng, makikinig ba sila sa ating mga opinyon? Gayun din, kung alam ni Hongmeng ang tungkol sa Titan at ang libingan ng Diyos kung pipiliin lang nating gumamit ng mas malaking pagsalakay, kung gayon tayo ay talagang napaka-passive. Talagang hindi ligtas na makipag-usap ng direkta kay Hongmeng bago natin kontrolin ang sitwasyon sa ating sariling panig, o bago tayo magkaroon ng kumpiyansa na makipag-ayos. Hinawakan ni Yefan ang kanyang baba at bamulong, wala akong pakialam kay Hongmeng, gusto ko talagang makita kung ano ang lakas ng Titan. Hindi ko alam kung nagsinungaling si Aipato sa akin, ang bagay na ito ay talagang makakahati ng kaluluwa. Naisip ni Yefan, ngunit siya ay medyo maliit pa rin sa kanyang puso. Pagdating sa maraming Diyos, eksperto siya. Dapat totoo. Biglang lumitaw ang kaluluwa ng mitya ng kandila, na may mapupulang mga mata, puno ng pananabik, si Aipatos ay isang Soul Titan, at maaaring makaapekto talaga ito sa kaluluwa. Nahati. Kaluluwa ng kandila. Bakit bigla kang pumunta dito? Nagtataka si Yefan, ang babaeng ito ay gustong manatili sa sementeryo upang magsaliksik, at bihirang lumabas. Kabanata 3420 Pagtalo sa sarili. Narinig ko na ang kaluluwa ng isang lalaki ay nagbago. Hiniling sa akin ni Miss Su na tingnan. Ipapalit ko ito sa kanya. Tuwang-tuwang sinabi ni Candlewick, Master Sword God, kung papatayin mo si Titan, tandaan mong magtabi ng dalawa para sa akin. Bangkay ng Titan, kung may natitirang kaluluwang Titan, mas mabuti pa. Mayroon akong isang hiling mula pa noong bata ako, iyon ay lakip ang isang Titan sa kaluluwa, at pagkatapos ay mapalaki ko ang Titan sa bahay. Ngumisi si Yefan, ikaw din, babaeng may pangarap. Umaasa sa batas ng pagkakaroon ng kaluluwa ng mitya ng kandila, matagumpay na nakabalik si Zhuanghe sa kanyang katawan. Ang isang kaguluhan ay hamupo sa ngayon, ngunit ang Tenma Festival ay malapit na ring isagawa. Nakita ni Yefan na hindi kumikilos ang mga Titan, at alam niyang lalabas sila sa Chanmo Festival. Kung tutuusin, ito ay isang malakas na tao mula pa noong unang panahon, hindi banggitin na si Aipatos ay hindi patay, kahit na ang ilang mga Titan ay talagang mamatay, hindi siya makakapigil ng hininga. Ngunit hindi nagmamadali si Yefan. Sa isip niya, unti-unting nabubuo ang isang plano. Inihanay ni Su Qingzhou ang kanyang mga tropa sa may sensinang paraan, na pinapasok ang Human Alliance sa isang estado ng alerto sa panahon ng digmaan. Kasabay nito, malalim sa sinaunang universo. Sa harap ng isang malaking pinto, sa wakas ay nakita ni Kronos na nakabukas ang pinto matapos maghintay ng mahabang panahon. Isang magsasaka, na may suot na kamisete ng telang sako, isang sombrerong dayami, at isang karit sa kanyang kamay, ang dahan-daang lumabas. Kronos, ano ba, nag-aani ako ng Trigo. Dragon Emperor. Naaalala mo ba na nangako ka sa amin noon? Pangako. Saglit na nag-isip si Laolin, sinabi mo na ano ang problema. Ano ang problema? Nangako ka na ang natural selection, anuman ang dimensyon ng buhay, ay may karapatan at kalayaang mabuhay. Tama iyan, pinitik ni Laolin ang kanyang dila, kahit saan. Matandang kakilala ito, at kailangan kong lumaban ng pabalik-balik, at ayaw kong mag-alala tungkol dito. Ang Diyos ng Espada na iyon. Ano ang ibig sabihin nito sa iyo? Nagkaroon ng makabuluhang dampi sa malalaking dark blue na mata ni Kronos. Kumurap si Laolin, pagkatapos ay ngumiti, Kronos, para saan mo kinukuha ang pangako ko? Patawarin mo ako, wala akong kawalang galang. Kahit anong gawin mo, stay with me. Di bale, huwag kang tumulad sa matandang yun, lumapit ka lang sa akin para sa maliit na bagay. Napangiti si Kronos, para sa iyo, ano pa ang maituturing na isang malaking kaganapan? Siyempre meron. Ha!
Sabi ni Lao Lin, at biglang may nakita. Iniunat niya ang kanyang kamay, at ang lahat ng mga particle sa sinaunang mga Diyos ay nasa isang static na estado. Nanlamig si Kronos doon, at may bahid ng takot sa kanyang puso. Pakiramdam nito ay hindi na ito makagalaw, maliban na ang kamalayan nito ay aktibo pa rin, at ang lahat ng mga aktibidad sa buhay ay pa rin. Hindi lamang ito, ang lahat ng mga Titans, at maging ang lahat ng mga hayop ng mga sinaunang Diyos, ay nasa static na estado. Ang babaeng ito, talaga, ang init ng ulo ng bata. Bumulong si Lao Lin sa kanyang sarili, at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang mga daliri, at ang ilang mga particle ay parang pagbabalik ng oras at mabilis na namuo. Unti-unting lumitaw ang isang bato na may nakasulat na mensahe. Matandang baliw. Naniniwala ka pa rin ba sa mga salita ng matandang Diyos na stick? Ang malalim at kalmadong mga mata ni Lao Lin ay kumislap ng kaunting liwanag. Dragon Dance 9 Heavens Play Fanchen, Xinghu Faidu isa pang spring. Dragon Dance, Faido, Fanchen. Oh, bakit hindi pumunta sa Jiushan, Qingho, Yichin? Bumantong hininga ang matandang Lin Chang, sa isang pitik ng kanyang mga daliri, ang bato ay naging pulbos muli, at ang lahat ng mga particle ay nagpatuloy sa paggalaw. Parang walang nangyari sa mga sinaunang Diyos. Tumalikod si Lao Lin at naglakad patungo sa pinto. Kronos, mayroon akong mga inaasahan para sa batang iyon, ngunit hindi siya ngayon, ngunit ang posibleng hinaharap. Naiintindihan ko, iniistorbo kita, yumuko si Kronos, Christine sent the Demon Dragon King. Pagkasara ng pinto, isang malabong babaeng Titan ang lumitaw sa likod ni Kronos. Kronos, ang Diyos ng Espada ay dumating sa mga sinaunang Diyos. Ano? Ngumisi si Kronos, hindi na siya makapagpigil. Mukhang hindi siya pumunta sa amin, nagdala siya ng 5 kuko na gintong dragon, isang luho, ibang unicorn. Tumakbo patungo sa teritoryo ni Suzaku. Saglit na nag-isip si Kronos, at sinabing, naiisip niya ang ideya ng pag-atake sa halimaw. Gusto ba niyang makiisa sa halimaw at supulan tayo? Kahit na makapangyarihan ang kanyang layunin sa espada sa antas ng emperador, hindi siya sigurado. Kontrolin ang ating mga Titans. Sa laki at kakayahan, tanging ang mga nangungunang Divine Beast lang ang makakalaban natin. Tumawa si Kronos, maling kalkulado lang ang ginawa niya. Ang mga banal na hayop na iyon, higit sa We Titans ay lahat ay mayabang, paano tayo magiging mayabang at makakasama ng mga tao? Kung ang isang tao ay nananalo sa sarili, ang sangkatauhan ay maaaring dumanas ng isang malaking sakuna ng maaga. Hehe, hayaan mo siya. Sa kabilang banda, umupo si Ye Fan kay Xiao Jin. Sa kanyang katawan, hawak niya ang isang matabang tigre sa kanyang mga braso, at si Xiao Zi ay nakaupo sa kanyang mga balikat. Lumipad si Xiao Jin sa lahat ng paraan, nag-shuttling sa space maze. Hoy, Xiao Jin, kaya mo ba? Nakikilala mo ba ang daan? Hindi, pupunta ako mag-isa, malaking bagay ito. Master, huwag kang mag-alala, ang lugar na ito ay paikat-ikot at paikat-ikot, tila walang laman, ngunit kung tutuusin ay may mga nakatagong sekreto. Hindi ito kasing karaniwan sa nakikita sa ibabaw. Malungkot na sinabi ni Xiao Jin, bukod dito, ito ay isang tuloy-tuloy na proseso. Hindi ba ito trabaho ng paghahanap ng paraan na ginawa ng mga aso? Ibinalik mo lang ang dragon. Kailangan mong lumaban at maging isang asul na dragon, kaya kailangan ko pa ring maglakbay sa lahat ng paraan upang makahanap ng pakikipagtulungan sa banal na hayop dito. Guro, hindi mo ba sineseryoso ang Titan? Nasaan si Kuya Suzaku na naghahanap ng reinforcements? Galit na galit ang nakatatandang kapatid na iyon, kapag may sinabi siyang mali. Hindi ako takot sa Titans, pero ikaw. Hinamplas ni Ye Fan ang likod ni Xiao Jin gamit ang kanyang kamao at sinabing, kung ikaw ay binugbog kinurot ni Kronos ang kanyang leeg, mabubuhay pa ba siya? Napangiti si Xiao Jin sa sakit, kung gayon, humanap pa tayo ng tulong. Unconsciously, after passing a space fault, nagbago ang eksena sa harapan niya. Ang walang katapusang nagninangas na pulang mga sinaunang puno ay tumutubo sa gitna ng malalaking kulay abo kayumangging mabatong mga bituin. Feng Qiwo. Si Ye Fan ay hindi pa nakakita ng ganoon kalaking Feng Qiwutong, at bawat isa sa kanila ay kasing laki ng isang Titan. Ang mga planetang ito na tinitirhan ng tao ay mga bato lamang sa ilalim ng mga puno ng eroplanong ito. Guro, ito ang teritoryo ng Suzaku, ang pamilyang Suzaku ay muling isinilang dito, at ang mga puno ng Phoenix na ito ay naliligo rin sa banal na kapangyarihan ng Suzaku. Kung magpupuno sila sa isa't isa, lalakas ang Suzaku, at ang mga puno ng Phoenix na ito ay magiging mas maunlad at malakas. Tingnan mo. Ilang panahon ang kailangan para lumaki ang mga Phoenix na ito. Si Xiao Jin ang namamahala sa pag-aalaga sa mga maliliit na pabo, kaya marami siyang narinig tungkol sa bayan ni Suzaku. Xiao Zi. Anong ginagawa mo, Xiao Zi? Bigla, si Zhuo Xiao Qilin ay tila nakakita ng hindi mapaglabanan na tukso at lumipad pababa. Mabilis siyang hinabol ni Ye Fan at dumapo sa isang dahon ng sikumoro. Nakita ko na ang nakaakit kay Xiao Zi ay isang matangkad na pulang prutas, at ang prutas ay nasusunog pa rin sa apoy. Napahagis si Xiao Zi sa isang prutas, ang kanyang maliit na katawan ay hindi kasing laki ng prutas, diretsyo niyang kinagat ito at napasok sa prutas. Master,
Magandang bagay. Shixie fruit. Kadalasan kasing laki lang ng kuko, teritoryo lang ni Suzaku ang makakain ng ganoon kalaking kia fruit. Hindi na nakapagpigil sina Xiaojin at Fat Tiger, at masaya silang kumain. Hindi ko talaga kayo madadala sa mga pagkain, kaya hindi ko sila madadala para kumain sa kalsada. Nandito ako para gumawa ng seryosong negosyo. Sumama ang pakiramdam ni Ye Fan nang matapos siyang magsalita. Mag-ingat ka. Hiniling niya sa tatlong banal na hayop na maghiwa-hiwalay, ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos niyang maghiwa-hiwalay sa tatlong layer sa isang iglap, maaari niyang ipatawag ang daan-daang libong lumilipad na espada, at agad na ianggat ang isang natitiklop na light sword at kalasag sa hangin. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.